Nabind sa Zuking Tiangok Sitong. System, basta magbigay ka lang ng regalo sa angkop na kasalimbawan. Makakakuha ka ng kapalit. Ayon sa talento ng target. Magkakaiba ang multiplier ng feedback sa iyong regalo. Sage na. Gusto mo lang naman ako sanayin maging Tianggo. Sa mga taong ito, ang dami ko nang diniting kasakitan. Yung mga Tianggo task na ginawa ko, dapat may pasalamat o kapalit ka sa akin, no? System, matagumpay na nakabind ang host sa system. Na-trigger ang beginner reward. Matapos scan. Pinakamataas na halaga ng regalo ng host ay ang item na Juking Zong Sheng Senling. Multiplier ng feedback, 80 Hala, Reward, Juking Zong Sheng Ziling Pay. Pag may hawak kang lingpay, matatawag mo ang Jixen Shai. Makakapasok ka sa Juking Zong. At magiging solong tunay na mag-aaral ng Zongsu. astig. Sa tulong ng Tianggo system na ito, malapit na akong mag-signed gamit ang Tianggo Path. Ako, mangungunang Tianggo sa mundo. Anak, nakita niyo na ba ang kinalabasan ng pagiging Tianggaw? Pag lumaki, huwag kayong magiging Tianggaw kahit kailan. Ano ba itong nangyari dito? Sasabihin ko sa inyo, maging isang aso, walang masama doon. Wala na ba siyang self-respect? Parang napabaliw na siya. Hindi na siya natututo. Sinira ang kanyang mga meridian. Inataboy mula sa Chan family. System, na-detect ang angkop na target. Chu Han Shuang. System, 1,000 gift feedback. 1,000x. Jueking Zong. Chu Han Shuang. Sino to? Siya pala ang Zongshu. Dumating siya ng personal. Mauko kayo. Kayo pong mga nakababatang ito. Sino ang may pinakamataas na antas ng cultivation? Ang lianki niya ay umabot na sa ika-7 level. May pagkakataon kaya makapasok sa isang sect ng mga sin. Sheng Ziling Pay. May bilin ang nagtatag ng Jueking Zong. Ang may hawak ng Sheng Ziling Pay. Pwede akong tanggapin bilang guro. At maging Sheng Zing Jueking Zong. Guro, sa wakas, nakita rin kita. Ito. Paano nangyari na ganito? Mahina ang iyong espiritual na uga. Nasayang ang buong buhay mo. Mahirap makamit ang dakilang daan. Napag-isipan mo na ba ng mabuti? Handa akong sumunod sa Shizun. Basta makapaglilingkod lang ako sa iyong tabi. Walang ambisyon. Handa akong pumayag ng buong puso. Zongshu. Madaldal at maayos magsalita ang binatang ito. Kung nais mong tumanggap ng disipulo, maaari ninyo akong isaalang-alang. Ang iba pang mga disipulo naman. Tinuruan mo ba ako kung paano gawin ito? Ang taong ito, Ang mga nilalang na ito. Gusto nila ng ganitong klase. Hindi ba ito, maging Tianggaw, alaga bang may magandang kinabukasan? panalo. Kung Tianggo ka para sa isa, aso ka. Kung Tianggo ka para sa marami, hari ka. Ako, Tian Buting. Kailangan kong sa mundo ng Chiutsian. Magtataguyod ng sarili kong daigdig bilang Tianggo. Ang Jueking Zong ay pumapasok sa daan sa pamamagitan ng kaulang-awa. Kapangyarihan ng pinakamataas na tingin. Huwag magpadala sa kagandahan. Unahin ang pag-aalay sa paglalim ang pagsasanay. 1,000x. Kung makakatikim man lang ako nito, hindi ba agad akong a-ascend mula rito? System, natukoy si Chu Han Shuang. System, at ang agwat sa kapangyarihan sa pagitan niya at ng host ay masyadong malaki. System, hindi gumagana ang feedback system. Maghihintay hanggang maging jindan ang host. Pagkatapos lang iyon mabubuksan. System, paalala sa host. Ang gift feedback system sa loob ng 3 araw ay pwede lang magbigay ng 1 beses. Tianggo system. Alam ko naman, wala kang ganun karami. Huwag maghanap ng butas para dumaan. Maghintay ka muna dito. May darating na magtuturo sa'yo. Para makakilala ka sa Jueking Zong. Mahina ang iyong spiritual root. Ang top quality na Juidan na ito ay makakatulong magdalangki sa katawan mo. Para tumaas ang iyong cultivation. Kung 1 buwan mo lang ngayon, hindi ka pa rin makakultivate. Diretso kang babalik doon. Huwag mong banggitin na ako ang nagsabi. Disciple Jueking Zong. Nakakalamig naman. Kapag natapos ko na ang aking jindan, kahit ikaw ay isang iceberg, papainitin din kita ng aking pag-alaga. Tian Buting. Paano ka nakapasok dito? System, nadidetect ng system ang compatibility. System, target ng feedback. Su Wanru. 100x feedback multiplier. Huwag kang lumapit. Tungkol sa pag-terminate ng engagement, nagkulang ako sa pag-iisip. Ngunit iba ang mga immortal. Ginagawa ko rin ito para sa'yo. Kung totoong gusto mo sa akin, sana rin na. Mabuti ang buhay ko. Lumayo ka. Hindi ko alam, Shiji. Ano po ang buong pangalan ninyo? Shidi, ikinalulugot kitang makilala. Munting regalo. Hindi ito nagkakaloob ng respeto. Shidi, karapat-dapat ka bang pumasok sa Jueking Zong? Hindi. Tian Buting, nangahas kang Tianggo sa iba. Lumayas. Marami na akong naging Tianggaw. Sino ka para magdikta? Ikaw, Shemi. Mas mahalaga ang pagsalubong sa Shengzi. Salamat sa paalala, Shiji. Hoy, mayroon pa kaming mahalagang gawain. Umalis ka agad. Magaling, marunong ka.
Yung sinabi mo kanina, hindi ako masaya. Sumulat ka ng 5,000 salitang sulat ng pagsisisi at ibigay sa akin. Kung hindi, huwag mong asahan na makita mo pa ako. Bakit ako naging hindi maingat? Itong pirasong ito, ang tanging isa, Maharlika, Shengzi Lingpei, lahat ay nawala. Ay tama, kung ako ang Shengzi. Ano ang gagawin mo noon? Maligayang pagdating, Shengzi. Maligayang pagdating, Shengzi, maligayang pagdating. Ang napakalaking handog na yan. Bumangon ka na, sobra kang magalang. Inutos ng Chiu Hanshuang na dalhin ang Shengzi upang pamilyar sa Jueking Zong. Sundin mo na kami. Wala pa rito, relax muna. Shiji, ang bilugang ito ay makakataas ng iyong antas. Pinakamahusay na Jukidan. Pakisuyo, tanggapin mo. Hindi pwede yan. Kilala lang natin ang isa't isa. Hindi pwedeng tanggapin ang ganyang mahalagang regalo. Anong sinasabi mo? Nang makita kita, Shiji, parang agad tayong nagkapalagayan. At dadalhin mo pa nga ako, para maging pamilyar sa buong sect. Sa puso ko, ikaw ang pinakamalapit sa akin, Shiji. Shiji, Ang bilugang dan na ito, kung hindi mo tatanggapin, parang hindi mo ako itinuturing na kaibigan. Kaya kung ganun, kunwari na lang nating, hindi magkakakilala. hindi, wala naman. Saya. Salamat, junior brother. System, tagumpay ang pagbibigay ng regalo. 100 na feedback. Gantimpala, isaksiswidan. Makapagpapataas ng lubos ng potential sa cultivation. Ito nga pala ang sinasabing, immortal artifact na nagpapabuti ng cultivation. Ito na pala ang 100x, na feedback sa babaeng cultivator. Baka naman ang junior brother na to. Gusto ba talaga niya ako? Bitawan niyo ako. Tayan Buting, pasobra ka na. Sa maliit na bagay na pagkansela ng engagement, hinahawak-hawak mo pa rin. At nagpa-tiyangaw ka pa sa eldest senior sister. Para lang ako galitin, hindi na kita kakausapin. May chance ka namang maging Shengzi. Ngunit, binigyan mo lang ako ng ordinaryong Sheng Xianling. Pinapanatili mo ang magagandang bagay para sa sarili. Iyan ang tawag mo sa pagmamahal. Babalewalain ko siya ng 3 araw. Kung wala sapat na regalo, Hindi niya ako paatawarin. Ako at si Senior Sister Liu, ay may nakaraang, ang kasunduan ng kasal, magkakaibigan lang kami. Suwanru, huwag kang magkamali. Ayos lang. Ito ay pribadong usapan ninyo. Ang tungkulin ko ay ipakilala ka lang sa Jueking Zong. Ayaw kong madamay ang iba. Tara na. Pagkalipas ng 3 araw, gagawin ng Jueking Zong para sa iyo ang malaking seremonya ng pag-angat. Sa takdang oras, ang Jueking Zong ay magbibigay ng maraming resources para sa pagsasanay. Tutulungan nito ang Shengzi sa kanyang pag-unlad. Medyo gabi na. Alis na ako. Malaking dami ng resources. Grabe, malaking bagay to. Ipinagkakaloob kay Jueking Zong na Shengzi, Chan Buting. Ang Ju Chan Zhao Hua Ju. Isa Ju's Huan Jindan. Lahat ng ito, sa mga nakaraang taon ko, ay gawa ng hakbang-hakbang. Pinagtiyango ko to. At ngayon, sa harap ng lahat, pinagmasan mo pa ako ng palihim. Tapos sinasabing wala ako sa puso mo. Ang among tagahanga. nakakuha ka na ng ganitong karaming benepisyo. Kaya ngayon, pipigain kita hanggang sa huli. Sisingilin ka namin, maubos ka. Sa loob ng ilang araw lang, nakapasok ang kisa kanyang katawan. Ipinapakita na may ambisyon pa siya. Hindi siya adik sa mga babae. Hindi isang walang kwenta. Chen Buting. Mula ngayon, magsikap kang mag-ensayo. Gamitin ng maayos ang mga gantimpala. Huwag mong ikahiya ang Jueking Zong sa pagpapahalaga namin sa iyo. Disipulo isusunod sa utos ng guro. Magtatanong po, guro. Ang mga yamang ito, lahat ba ito ay sa akin? Siyempre, Kung ganoon, mukhang kong ibibigay ko ang mga ito. Sa iba, hindi ka naman tutol, guro. ikaw, may nagmamasid sa'yo ba? Mahina pa ang iyong liangki. Inipilit ka nilang ibigay ang mga ito. Walang pumipilit sa akin. Disipulo lang. Nais kong ibigay ang mga bagay na ito. Ibibigay ko sa isang minamahal kong babaeng cultivator. Mula nang makita ko siya, gabi-gabi hindi ako makakatulog. Dahil masyadong magaan ang kumot. Hindi nito natatakpan ang pagnanais kong iniisip siya. 8. Tanggapin mo ang puso ko. Shidi. Sa pagitan natin, ang agwat ng ating liangki na talento. Nakasulat na walang kinabukasan. Kaya, pasensya na. Magtiyangaw sa harap ng Shiji. Baka maliit niyang palayaw ay wangwang yata. Di pwedeng maghoske na maging lobo. Ang tiyangaw, hindi nakakatulog sa kama. Ang Shengzi. Hindi ako gusto. Napakamasarap ng panlasa niya. Mas lalo pa akong naintriga. Kung hindi mo ako gusto, hindi rin naman tayo magsasama. Ngunit ano ba naman kung ganoon? Mahal kita,
Hindi ito tungkol sa iyo. Basta masaya ang Shiji. Masaya rin ako. Kaya bakit pa kailangang tanggihan ang regalo dahil lang sa pagiging gusto o hindi? Ganit, Shidi. Sa antas ng aking likas na kakayahan. Kahit mayroon akong mga bagay na ito, hindi pa rin ako makakatayo sa Zuji. Pagkalipas ng 100 taon, isang dakot na lupa lang. Walang sinuman ang makakaalala. Ngunit Shiji, kung ikaw ay magkakaroon ng mga bagay na ito, tiyak na magtatagumpay ka sa Zuji. Ang daan patungo sa malaking potensyal ay matatamo. Ginagawa ko rin ito para sa kapakanan ng sect. Shengs. Kahit na, mababa ang kanyang lianki. Pero, ang kanyang pagkamulat, medyo mataas pa rin. Gusto kong umabante ka ng mas malayo. Dahil ang tunay na pag-ibig ay pinakakawalan mo upang lumipad siya. Hindi, makulong sa hawla. Mapapayak ako. Paano may ganitong taong sobrang tapat sa pagmamahal? Bagaman ang Shengzi ay isang lalaki, siya talaga ay isang huwaran ng tao. Wala pa akong tapang maging Tiango. Tinatawag na lang akong banday aso. Bubuhay ako ng payak. Hindi naghahangad ng katanyagan sa buong mundo. Sapat na, nasa puso ng minamahal, may maiwang isang sandali. Shidi. Masyadong mabigat ang pag-ibig mo. Ako. Tatanggapin ko ito. Shiji, kung ayaw mo, ang mga bagay na ito, itapon mo na lang. Hey. Hi. Shidi, huwag kang umalis. Maraming salamat. Suwanro. Hindi malilimutan magpakailanman. Tinanggap ko lang ang regalo. Nagbasaya pala nito kay Shidi. Si Shidi sa akin. Sobra siyang maalab. 100S na feedback. 100x, ha? Sa wakas na ipadala ko na ang gamit. Panalo ako. Naiyak ang Shengzi. Baka ang mas nagmamahal, sila ang unang lumuha. Pahintulutan ninyo ako. Gamitin ang luha ko. Bilang pagkatapos ng kwento. Talagang, papatayin akong Shengzi. System, gift success. System, 100 na feedback incoming. System, congratulations, host. System, successfully exchanged for Imperial grade skill. System, Jushan sa Waju. System, 100 na Jus 1 Jindan. Ang yaman. Kung dala ko lang tong mga bagay na to, at ibibigay ulit ng ilang round, di ba agad akong akyat? Abot ako sa langit ng daan. Chayan Buting. Nag-iisip ka ng sobra, Ang ibinigay ko sa'yo ay gantimpala. Kailangan mo munang pagsumikapan. At ibigay ang napaghirapan mong bagay sa babaeng sulian. Para makakuha ka ng multiplier na balik. System, nilalaro mo naman ako. Siyempre, ang paglalik kailangan effort. Para mas maintindihan mo ito. Chayan go na daan. Chayan go na landas. Tumatakbo ka, tumahimik ka na. Tanggapin mo ito. Makakatulong ito sa pag-anyo mo. Ito ay isang bagay na nagpapabilis ng pagsipsip ng lingshi, ang espiritu. Napakamahal nito, hindi ko pwedeng tanggapin. Walang problema. Ituring mo na lang na balik regalo. Sana, mag-ipon ka ng pagsasanay para agad mabawasan ang agwat sa pagitan natin. Magpupunyagi talaga ako. Magkita tayo sa gitna, parehong effort. Tunay na Shengzi nga. Isang iglap lang ang galaw. Binigyan pa siya ng regalo ng diyosa. Samantala, tayo sa Jueking Zone. Wala pa ni isang makakatapat sa paglingkod. Kailangan tayong tumular kay Shengzi. Tumular kay Shengzi. Gusto ko ring maging Tiango. Araw-araw maging mabuting Tiangao. Bukas o sa huli susunduin ka ng diyosa. Araw-araw maging mabuting Tiango. Bukas o sa huli susunduin ka ng diyosa. Basta tuloy-tuloy lang sa paglingkod. Kayang-kaya maging girlfriend ang kahit sino. Basta tuloy-tuloy lang sa paglingkod. Kahit sino pwedeng maging nobya. Ang Jueking Zong ko. Nadadala ako niya. Chayan Buting, karapat-dapat ka ba sa akin? Sinasabi mong mahal mo ako. Pero nung pumasok ka sa Jueking Zong, nakikipaglanian ka naman sa iba. Parang mabibiyak ang puso ko. Sobrang binigo mo ako. Kung talagang mahal mo ako, bakit ka magpapahintulot na umiyak ako? Bakit mo ibibigay ang mga ito sa iba? Narinig ko dati na si Shengzi. Ang tiyango niya kay Liu Ruyan. Kahit pati ang buwesto sa pagpaso. Binigay ng Shengzi. Ang tiyango niya sobra. Hindi ba niya talaga gusto? Si Master Sister. Kanina sinasadya niya yun. Para pagalitin si Liu Ruyan. Magtiyango sa isa, aso ka. Magtiyango sa dalawa, nagiging lobo ka. Parang pinatutunayan ni Shengzi sa gawa. Na pinatutunayan niya sa atin. Liu Daoyu, mangyaring magpakatino ka. Baka magkamali ang pagkaintindi ni Suwanru. Paano naman? Hindi dapat ito tungkol sa kung paano kita tinatrato. Hindi ba iwan mo ako? Ang singsing na ito, binili ko gamit ang lahat ng naipon ko. Shady, gusto mo ba? Ipapasuot ko sa'yo, ok lang ba? Shady. Huwag ganyan. Alam ko na ang pagkakamali ko. Tatanggapin mo ba? Shiji, mula ngayon, hindi na ako ganyan. Ganyan sa Liu Shiji.
Parang isang Tianggo siya. Sa pagitan natin, wala nang anumang relasyon. Sheji, ibalik mo kay Chan Buting. Sa akin, ok lang ba? Hindi ko siya inagaw mula sa'yo. Tian Buting. Ikaw mismo. Ang nagtalikod sa kanya. Hindi ako. Matagal na siyang may gusto sa akin si Tian Buting. Dahil sa'yo, kaya hindi niya ako pinansin. Liu Ruyan, hindi mo ako kailanman minahal. Ayaw mo lang tumalo. Minahal kita dati. Pero ang dating Chan Buting ay patay na. Ruyan, narinig ko raw dito sa botika. Mas mabisa ang Julingdan. Subukan mo nga. Bakit 5 piraso lang ngayong buwan? Pumunta ako sa bundok manghuli. Nakasugat ako ng kaunti. Ayos lang ako, huwag kang mag-alala. Sa totoo lang, dahil hindi ka sapat. Kung sa susunod, hindi mo maibibigay sa akin ang mga dan para sa paglinang ng kakangyarihan, huwag mo na akong dalawin. Liu Ruyan. Heto, ito ang paborito mong kakanin. Pila ako ng matagal para mabili ito. Kain ka na. Natatakot ako na mag-isa kang lumabas. Hindi ligtas. Kamakailan lang. Nagtrabaho ako ng 3 trabaho. Sa wakas, bago ang kaarawan mo, nakuha ko na isang defensive na kwintas. Bakit mo pa binibigyang diin na 3 trabaho? Kailangan pa ba ang perang iyon? Paulit-ulit mo bang sasabihin? Baka iniisip mo pa rin. Ang anuman, ang modelong ito ay mula pa noong nakaraang taon. Iyan lang ang kaya mo. Hindi naman. Akala mo kalaga. Tayo dalawa. Sige na. Gustong-gusto ko ang regalo. Salamat. Tingnan mo, silipin mo. Endant, alahas. Gusto ko talaga. Ibebenta ko sa iyo ang lingshi. Walang halaga ito. Ipinadala ng isang Tianggaw. Kaya kinuha ko na ng mura. Hindi. Mahal ito. Magbabayad ako ng 1 lingshi. Tanga ka naman. Noong una, hindi rin ako. Naglilingkod bilang Tianggaw dahil lang doon. Parang hindi mo pinapansin. Ibinigay ko sa iyo ang karapatan kong mag-cultivate, ang aking kwalifikasyon. Ibinigay ko ito sa iyo. Paano ako paparusahan ng pamilya ko? Parang hindi mo iniintindi. Matapos mong i-break ang engagement sa akin, gaano ako magsisisi? Huwag kang alis. Alam ko. Kasakiman ko to. Sinasaktan kita ng walang dahilan. Nangangarap ako. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Liar Shami. Gawin mo, Shadi, nagpasya na. Ginawa na niya ang kanyang pagpili. Igalang mo siya. At igalang mo rin ang iyong sarili. Kaya, itigil mo na ang pagpapanggap mo. Aking tao. Huwag kang makialam. Astig. Di ko inakala na ang palaging malumanay na. Para sa pag-ibig ay magkakaroon ng ganitong matapang na panig. Shengzi, tanggapin mo ako bilang iyong disipulo, Shengzi. Gusto ko rin, talaga kong gusto ng magmahal. Dao Fanjiangang. Itong binata. Kailangang paalisin siya mula sa Jueking Zong. Hindi yan, Sobra kang madaling maging Tianggaw. Nagbibigay lang ako ng kaunting regalo. Hindi mo naman talaga ako mamahalin, di ba? Sobrang katawa-tawa. Ako, Jueking Zong. Hinahangad namin ang doon na walang damdamin. Putulin ang mga gapos. Hindi namin pinapayagan kayong manatili dito. Tapos na ang iyong mga kalokohan. Nilalapastangan ninyo ang asal ng aming sangha. Ang seremonyang ngayon ay ititigil ngayon din. Kung may susunod pa, hindi namin kayo palagpasin. May mga tao. Huwag ninyong isipin na kapag nakuha ninyo, ang pwestong Shengzi ay sapat na para kayong makapagpahinga ng walang pag-aalala. Para itama ang asal ng Jueking Zong. 3 araw mula ngayon, ang Jueking Zong, magkakaroon ng maagang disciples competition. Shengzi, ang pwestong personal na alagad, ay kukunin mula sa mga unang pwestong paligsahan na ito. Kung mahina ang teknika, automatikong magbibitiw. Shifu, survival of the fittest, ang mahihinang, walang karapatang mabuhay. Ang huling pwesto sa paligsahan na ito, direktang ipapalayas mula sa Zong. Lahat lumabas kayo. Maghiwalay muna tayo pansamantala. Tian Shidi. Ano ang ibig sabihin nito? Alam mo ba kung may depekto ang perpektong buhay ko? Mayroon bang kulang? Ang depekto mo, kaya palagi kong naiisip na gusto kong laging kasama ka. Pero hindi ko magawa. Paano ka nagsasalita? Medyo kakaiba. Ikaw din ay kakaiba. Kakaiba, pero maganda. Ikaw. Nakakainis. Sa paligsahang ito, kung ako ang mauwi sa huling pwesto, alisin ako mula sa sekta. Baka hindi na kitang makita kailanman. Kaya gusto ko, masakit man, maghihiwalay tayo. Mag-ensayo ka ng mabuti. Tian Buting. Huwag kang masyadong ma-pressure, ha? Ang pakikitungo ko sa'yo, hindi magbabago dahil sa iyong status. Hindi ito magbabago. Sa wakas, may dahilan na akong baliwalain siya. Ilang araw na to. Akala nila totoong ako ang Tianggaw? Ang Shengzi, nagawang lapitan ang Zongsu. Gusto ko rin maging Tianggaw. Baka dapat ang Jueking Zong, maging Tianggaw Jiao na lang. Halika. Ipakita ko sa inyong lahat. Sage.
Ang ginagawa ni Tian Buting ay nagdulot ng panloob na demonyo sa aking pagninilay. Ang binatang ito, hindi dapat payagang manatili rito. Kakaumpisa pa lang mag-ensayo ang Shengzi. Sa Liuruyan naman, ay nasa Lianqi ika-7 na antas. Shengzi, baka mamatay siya. Tigilan mo na yan. Suwanro, narinig ko ang mga kalaban sa paligsahan. Ay pinili mismo ng Zongshu. Hindi ko alam kung kaya ko ba ito tiisin. Nandito ako. Ang pwesto ng Shengzi na ito, hindi ito matatangay ng sinuman. Hindi ka pa matagal sumapi sa Jueking Zong. Nakamit mo na ang ilang tagumpay sa iyong gongfa. Kitang-kita ang iyong pagsisikap sa pag-unlad. Inaasahan kong sa paligsahan na ito, makakakuha kang magandang ranggo. Naniniwala ako. Ang pwesto bilang aking personal na disipulo, may kakayahan ka. Makakuha ang isang pwesto. Hindi bibigo ang iyong disipulo sa mga inaasahan ng Chu Hanshuang. Ang katawang ito ng Shengzi, sobrang paandar. Parang pinapahid mo pa ang sugat ni Liuruyan. Parang nagbubuhos ka ng asin sa kanyang suga. Shengzi, hindi ba sapat ang pagkamatay mo? Na, Hindi ko akalain. Ganito kalalim ang puwersa ng Shengzi. baka ba? Matagal na niyang itinatago ang kanyang lakas? Sa loob lang ng ilang araw, paano niya naabot ang antas na Lianqi Dayuanman? Ang paligsahan na ito, hindi ba kami matalo sa kanya? Kung iwanan si Tian Buting sa loob ng Zong, tiyak na siya magiging pasakit. Ang plano na paalisin siya. Hindi dapat magkamali. Tian Buting, mukhang umunlad ang iyong Lianqi. Bilang guro nasisiyahan ako. Inaasahan kitang magpakita sa paligsahan. Magpakitang gilas. Ang Shizun, sa harap ng lahat, ay gumawa ng napakalambing na kilos. Hindi ba't siya matagal nang nabihag sa aking alindog? Tian Buting, maghanda ka na pumasok. Pansamantalang isinelyo ang iyong mga meridian para hindi ka makagamit ng ki. Tingnan natin sa paligsahan kung hindi ka susuko. Shidi, hihintayin kitang bumalik. Shady, naiisip mo ba? Sa unang laban, ay makakatagpo mo ako. Talagang nakakagulat nga. Ngayon, sa isang labanan, ibibigay ko ang lahat ng aking makakaya. Kahit matalo ako sa'yo, wala akong reklamo. Isang maliit na Lianqi antas negatibo 7 lamang. At nangahas na makipagsabayan sa akin. Ang linyang kontrabida na ito, ang sarap pakinggan. Ikaw, lumaban ka na. Anong nangyayari? Masyadong mabilis ang pag-angat ng aking cultivation. Hindi ba matibay ang pundasyon ko? Kung gusto mong lumaban, laban na. Anong klaseng indig to? Niloloko mo ba ako? Kung minamaliit mo ako, huwag kang magtaka kung hindi ako magpapakumbaba. Liuruyan, hindi ko kayang saktan ka. Nasa puso mo, ay nandoon pa rin ako. Akala ko, iyak ako. Pero hindi ako umiyak. Natatanga lang ako. Tinitingnan lang ang paglakad mo. Ibinibigay ko sa iyo ang huli kong pagpapala. May pag-asa. Nakalimutan mo ba noong una si Tian Buting? Kung paano niya sa harap ng lahat. Inahiya ka? Talunin mo siya. Ang pwestong personal na disipulo ay tiyak na sa'yo. Tian Buting. Paano mo ako tinrato noon? Akala mo ba na magtitiwala pa ako sa'yo? Ganito pala ang tingin mo sa akin. Papatunayan ko sa iyo ng tuluyan. Sinasumpa ko, ako, Tian Buting, ay sumusumpa sa langit. Nasa paligsahang ito, hindi ko kailanman gagamitin laban kay Liuruyan ang kahit kaunting espiritual na lakas. Kung ako'y lumabag, papatayin ako ng demonyong nasa puso ko. Sos Mario Sep. Hindi niya palaga kayang maghiwalay. Saktan ako. Mahal pa rin niya ako. Ang kapal mukha niya. Paano ko ito matatanggap? Ganyang isang disipulo. Shengzi kanina ay nagpakita ng isang napakalakas na dayuanman na antas at hindi siya gumamit ng espiritu. Hindi ba sinadyang sumuko siya? Nangangahas na. Mapatalsik sa sekta. Kahit ganoon, ayaw pa rin niyang saktan ang kanyang F. Talagang si Shengzi. Sobrang tianggo siya. Hey, bata. Malinaw na sinusuyo niya ang Shiji. At nakikipagkabit pa siya kay Liuruyan. Isang lalaking katulad mo, dapat ilublob sa kulungan ng baboy. Hindi naman. Mabuting lalaki siya. Sapagkat siya at Liuruyan ay nagmahal na sa loob ng maraming taon. Kung dahil sa paghihiwalay lang, ay magdudulot ng sakit sa isa't isa. Sobrang kalupitan naman yon. Bukod pa rito, kung siya'y ganun kabuti sa kanyang ex, kayang-kaya niyang maging ganoon. Kaya sa akin, tiyak na magiging mas mabuti pa. Ikaw ay nangako sa tiyan daw. Kung lalabag ka, alagabang mamamatay ka. Nakakatuwa. Hindi ba ang tiwala natin ay dapat umasa sa ganitong paraan para lang mapanatili? Pasensya na. Sana naunawaan mo ang damdamin ko. Iyan na lang ang mahalaga. Dahil hindi mo kayang kumilos laban sa akin. Kaya ngayong araw, ito na ang oras na papatayin kita. Ang pinakamainam na pagkakataon. Ang babaeng mangkukulam na ito ay talagang
Tinitingnan ko ang babaeng ito. Matatag sa pagpatay. Tama para sa prinsipyo ang aming Zong. Tama ang sinabi ng Zongshu. Ako. Ganon din ang ibig kong sabihin. O kaya, sa harap ng lahat, mangako ka. Naputulin mo ang ugnayan mo kay Suwanro. At papakawalan kita. Makasalanan. Kaya pala para rito. Patayin mo na ako. Para sa kanya, handa kang isakripisyo ang buhay mo. Hindi. Dahil, mas gugustuhin kong mamatay sa ilalim ng iyong espada. Ito ang naisip ko, ang pinakaromantikong paraan ng mamatay. Ang bait mo sa kanya. Pero sasabihin mo sa akin ng ganitong bagay. Sinungaling, papapatayin kita. Kasi, sa buhay na ito, ibinigay na ang puso ko, kay Suwanro. Kung mamamatay ako rito ngayon, baka sa susunod na buhay, muli kitang makakasalubong. Ibinabalik ko ang iyong perlas. Luhay dumadaloy. Sana hindi tayo nagtago. Nung hindi pa ikakasal. Pero hindi ako pwedeng maging sobrang makasarili. Sapagkat kung papatayin mo ako, magsasakit din ang puso mo. Anong gagawin ko? Shame. Kung talagang hindi pwede, bahagi na lang natin. Ang pagmamahal ng Shidi, Liu yan. Ayaw kong panuorin ang Shidi, na naguguluhan ng ganito. Handa akong ibahagi sa'yo. Pwede na yan. Hindi pwede. Ang pag-ibig ay makasarili. Siya ay para lamang sa akin. Hindi maganda. Hindi matatag ang kanyang puso. May senyales na siya'y papasok na sa pag-iinang demonyo. Papatayin muna kita. Tapos, papatayin ko ang sarili ko. Sa muling buhay natin, magkakasama na tayo. Sandali. Bigyan ninyo ako ng oras para ayusin ang aking mga huling habilin. Ginagalang na Chuhanchuang. Mga matanda. Ngayong laban. Kung mamamatay man ako sa kamay ni Liu Ruyan, bilang Tian Buting, wala akong pagsisisi kahit mamatay. Pero hindi ko matiis. Namamatay siya dahil sa akin. Kaya hinihiling ko sa inyo, mga matanda, na iligtas ninyo siya. Pagkamatay ko, pakiusap, kunin ang abo ko, at hatiin sa 3 bahagi. Ang unang bahagi, ilibing sa pinakamataas na lugar ng Jueping Zong. Ang pinakataas, si Suwanro sa puso ko, ay parang nilalang mula sa langit. Gusto kong malapit ako sa kanya, kahit pagkamatay ko. Ang ikalawang bahagi. Ilibing sa loob ng Jueping Zong, sa gitna at paligid nito. Hayaan ninyo akong maging lupa, para alagaan at protektahan kayong lahat. Ang huling bahagi. Pakiingatan mo bilang alaala. Kung may panganib, ihagis mo ako sa mga kaaway. Hayaan mo akong protektahan ka, kahit sa huling sandali. Iganak ko yan para sa'yo. Hindi na kita mahal. Liu Ruyan, Umalis sa paligsahan. sumuko. Unang laban. Tian Buting. Panalo. Ito, ang sobrang nakaka-excite. Uy, umalis ka nang hindi nagsasabi. Nakasaway ko si Chuhan Shuang. Walang saysay nang manatili pa ako. At ikaw. Tapos na tayo. Ikaw, paano mo nalaman na si Chu Hanshuang iyon? Sinara niya ang mga meridian ko. Paulit-ulit akong binigyan ng pahiwatig ni Chuhan Shuang. Inutusan niya akong talunin ka. Kung pagsasamahin ang mga palatandaan. Malinaw naman. Uy, hindi ka ba pwedeng hindi umalis? Tayo. May pag-asa pa ba? Si Suwanro ay mabuting babae. Pahalagahan mo siya. Sa labas. Mag-ingat ka diyan. Ikaw rin. Hindi ka iyak, di ba? Kung wala kang sasabihin, tumahimik ka. Ang iyong guro, paano mo siya haharapin? Ano pa ang magagawa? Magtiis na lang. Duwag. Akala mo ba, na isang maikling paghihiganti na drama? Mahirap to, ha? Su Wanrao. Nagwagi. Li Washuang. Nagwagi. Tian Buting. Nagwagi. Walang masyadong kapanapanabik sa final. Sa ugali ng Shengzi, tiyak na agad siyang magpapatalo. Hindi inaasahan. Ang Shengzi ay talagang umabante hanggang sa final. Baka sa 3,000 daan ay may isang landas ng Tiangou at ang Shengzi ay siya ang napiling tao. Akala talaga ninyo na ako ay Tiangou. Sa paligsahan ng Jueking Zong ngayon, magaling ang ipinakita ninyong dalawa dahil pareho kayong nasa Liangqi naganap. Ang premyo sa paligsahan na ito ay dagdagan ng isang mataas na kalidad na Jujidan. Ito ay para tulungan ng nagwagi na umangat pa ang kanilang antas. Sa harap ng Jujidan, tingnan ko kung mag-Tiangou ka pa ba sa iba? Abangan natin to. Walang Zujidan ang Ga Cultivator. Mahirap umabot sa Zuji Realm.
Pero ang mga ingredients ng Zujidan, napakare. Pag may lumabas na isa, mag-agawan lahat. Hanggang sa madugo. Nasa peligro na ang image ni Shengzi. Ang Zujidan ang pundasyon sa pag-unlad. Hindi ito tungkol sa pag-ibig. Kundi sa paghahabol sa Dao. Tian Biting. Gusto ko sanang ibigay mo ang lahat ng lakas mo. Kahit manalo o matalo, hindi kita sisihin. Huwag mag-alala. Kung hindi kita talunin, paano ako makakapagbigay ng regalo? Para sa'yo? Ang laban. Simula na. Bakit parang iba sa inasahan? Ang nangyayari? Hindi ba, nakolapse na ang reputation ni Shengzi? Kainin mo to agad. 8. Hindi ba sinabi mong, ipagbigay ko ang lahat? Bakit ka nagpapatalo? Hindi ako nagpapatalo. Sobrang lakas ko lang talaga. Sinaktan mo siya. Sinungaling. Sa tingin ko, talagang, hindi mo talaga mahal si Shiji. Ang pagmamahal mo puro salita lang. Paano? Pagdating sa mga bagay na may kinalaman sa Zujidan, kaya sinaktan mo si Suwan Rao ng malupi. Suwan Rao. Sinalanta mo siya ng husto. Chayan Buting. Sobra ka na, Chayan Buting. May punto si Shiji. Bukod sa isang beses na regalo mula sa Shengzi, wala nang iba. Karaniwan, hindi ka nakikitang nagbibigay ng pansin kay Su Wanru. Laging puro salita lang. Baka naman palabas lang lahat yan? Gamit lang ang isang. Munting Zujidan. Maaari nang magwasak ng relasyon ng dalawa. Ang hakbang na ito, tama ang ginawa ko. Alam mo ba kung gaano kahalaga ang Zujidan na ito? Para kay Shiji. Nakastock ang cultivation ni Shiji sa huling yugto ng Zuji. Matagal na siyang ganito. Kailangan lang ng isang Zujidan. Makakapag-breakthrough si Shiji. At ikaw naman, mahina ang iyong spiritual root. Kaya biglang tumaas ang iyong lakas. Siguradong gumamit siya ng madilim na paan. Kaya ngayon, hindi matatag ang kanyang pundasyon. Sa buhay na ito, ang kanyang pagunlad ay hanggang dito na lang magiging permanente. Pero pinilit mo pa rin para sa Zujidan na wala naman saysay para sa'yo. Tinadyakan mo ang damdamin at sinaktan pa si senior sister. Sure. Huwag mo yang sabihin. Sa katunayan, ako ang may kasalanan. Ako ang nagpilit kay Junior Tian na ibigay ang lahat ng kanyang makakaya. Ginawa lang niya yon kasi sumusunod siya sa mga utos ko. Senior sister. Naloloko ka ba? Sa ganitong oras, pinoprotektahan mo pa rin yung lalaking yan. Baka naman Zujidan yan ah. Senior sister, naintindihan ko na ang dahilan niya. Ang mga sinasabi niyang gusto kang lumipad ng malaya. Hindi na siya pake kung makakasama ka man siya. Sa pag-unlad mo, Panloloko lang yan sa lahat. Dahil hindi siya makapag-cultivate dati. Pinawalang bisa ni Junior Sister Liu ang engagement. Kaya nagkaroon siya ng trauma. Ang taong ito. Sa ugat niya, puno ng pag-iisip. senior sister. Hindi niya gustong makita kang umangat ng antas. Kasi kapag naabot mo na, ang antas na Zuji, at siya, hindi na, nasa isang mundo, hindi siya makasunod sa yapak mo. Nakalaan kayong hindi magkasama. Hindi ganyan. Ako, hindi ko rin alam. Shiji, bakit ka ganoon? Kahit ang Shengzi ganito rin, hindi na ako muling maniniwala sa pag-ibig. Madaling nagbabago ang puso ng dati. Sinasambit nila, madali lang magbago ang puso. Di ba? Kung ganun ang ibig sabihin, mukhang ang matanda. May sariling kwento rin pala. Nagkapakitang sining. Ibig sabihin, magkomento lang. Konting komento lang. Kahit ganito, tinatanggap ko pa rin. Hindi ninyo alam ang pag-ibig. Ang pag-ibig ay pag-aari. Kapag tinalo ako ng Shidi, ibig niya lang na huwag akong umusad. Manatili sa kanyang tabi. Ito. Ito mismo ang patunay ng kanyang pag-ibig. Ganyang totoo at taos-pusong damdamin. Kaysa sa dati niyang walang pag-imbot na pagiging kanino. Mas binibigyan ako nito ng kapanatagan. Hindi lang naman. Hindi ko siya sisihin. Sa halip, mas magiging masaya pa nga ako. Ito. Kayo naman ngayon. Sino ba rito ang tunay na Tiangao? Ang tagumpay na ito na pinaghirapan natin. Hindi pwede na ganito na lang. Magpatuloy ang sitwasyon. Ipahatid ang utos. Gusto kong personal na. Ipaluwal kay Chayan Buting ang parangal. Bigyan malaking gantimpala. Kung isang Zujidan ay hindi kayang sirain ang inyong pagmamahalan, dito ako magdaragdag pa. Parang pagmamalupit sa purong pag-ibig. Ang dalawang salitang iyon. May malaking hangarin ang puso. Kahit gaano karami ang pagnanasa sa mundo, hindi nito. May papabago kahit ng isang hibla. Yan ang tamang tindig ng Jue King Song Shengzi. Dapat ganito ang postura. Sa araw na ito ng malaking patimpalak, kinalaunan ay si Chayan Buting ang nagwagi bilang una. Ito ay karangalan ng ating Zong. Sana ikaw, huwag magmayabang dahil sa panalo ngayong araw. At huwag ding, mahirap at nakakapanghina ang daraanan. Salamat, Guro, sa iyong pagpapaalab. Sa mundong ito, marami ang nabibihag ng damdamin. Kahit na minsan kang malalim na napasok niyan, nagsisi ka naman ng maaga, pinutol mo na ang mataling damdamin. Ipinapakita nito na,
Matibay ang iyong hangarin sa daan. Ito ang ipinangako noon. Isang mataas na uring Jujidan. Tanggapin mo. Hindi ko akalain na naniwala ako sa mga kalokohan niya. Tingnan mo ang itsura niya. Nakakainis, naawa ako para kay Shiji. Ang gantimpala kanina, yon ay personal kong ipinangako. Sa paligsahan ng Jueking Zong na ito, ang premyo para sa unang pwesto ay ang posisyon ng Shengzi. Ngunit ikaw ay Shengzi na. Gamitin ko ang iyong sariling bagay para gantimpalaan ka. Parang hindi tama, di ba? Chuhan Shuang. Ngayon mo lang nalaman? Ang mga biyaya at awa, lahat ay biyaya ng pinuno. Bilang isang disipulo na bagong sali sa Jueping Zong, ang makuha ang pagkilala ng guro, ay sapat na akong labis na nagpapasalamat. Paano ako magmamatapang umasa ng higit pa? Bakit parang ang tono nito? Medyo pamilyar. Bakit hindi ko napansin dati? Ang batang si Tian Buting magaling siyang magsalita. Medyo magandang pakinggan nga. Ganito na lang. May dala akong isang talisman. Kaya nitong maglabas ng isang buong suntok. Ang isang jindan na antas ng kultivator. Ituturing natin ito bilang gantimpala para sa malaking paligsahan na ito. Ituturo ko ito sa iyo. Ngunit may hinihingi ako. Mula ngayon, talikuran mo ang makamundong damdamin. Isang tabi ang lahat ito ng puso sa dao. Kaya mo ba yan? Magagawa ng iyong disipulo. Shiji, Sana paniwalaan mo at panindigan. Ang iyong mga ipinangako. Maglingkod ng tapat sa sek. Itaguyod ang dapat na halimbawa. Ang Shengzing Jueking Zong. Hindi ka namin hahamakin. Ang dangal ng Jueping Zong ay mananatiling mataas. nakahihiyak ba? Ang sinabi mo dati. Ba't parang niloko mo lang ako? Mula ngayon, tungkol sa pagiging Shengzi, ang mga chismis tungkol sa Tiangao ay hindi pinapayagan sa loob ng sek. Siya ay ang mabuting disipulo na tinanggap ko. Alagang mabuting alagad. Opo. Ang ilang mabagay na palabas sa tao, natanggal agad ng isang kisa, at napuro lang dating masamang ugali. Mga Grandmaster, ibinigay niyo sa akin ang Jueking Zong. Napunta sa tamang tao yan. Tungkol naman sa tournament na ito, ang mga nasa ikalawa hanggang ikaapat ay magiging direktang disipulong sektor. Wala nang ibang gagawing kardagang gantimpala. Umalis na kayo. Bakit si Tian Buting pa? Ang bigyan ng dagdag na gantimpala. Habang si Suwan raw, wala namang nakuha. Parang sinasadya ito ng sect leader. Gumawa ng gulo para paghiwalayin sila. Hindi ko inakala na ganito ang Shengzi. Ganoon nga. Bakit ganoon? Hindi ako papayag. Ano ang kinalaman mo dito? Tingin ko, hindi patas ang pagpapala ng Jueping Zong. Dahil ako ang Shengzi, kaya may dagdag na gantimpala ako. Pero si Suwanru ay isa ng direktang disipulo. Bakit siya wala? Chen Buting. Tinatanong mo ba ang desisyon ko? Chuhan Shuang. Hindi mo ba maintindihan? Ang sinasabi ko, tumatanong nga ako sa desisyon mo. Gugupitin kita. Taksil na disipulo na sumasalungat sa guro at sa angkan. Chuhan Shuang, huwag kang magalit. Ang usaping ito, sa tingin ko, may kakaiba rito. Ang Shengzi na ito, ang kanyang asal, ay marangal. Parang lotus din. Palagi, ginagalang ang guro at ang daan. Ang mga biglang nakakasakit na salita kanina, ay pinagdudahan ko. Hindi talaga, ang tunay na intensyon ng Shengzi. Bagaman medyo malibog ang batang ito. Sa akin ay talagang may malaking paggalang. Pero siya ang nagsalita ng mga iyon. Bakit ako naman ang maakusahan? Shengs, biglang naging bastos siya ng ganito. Sa likod nito, ay tiyak na may lihim na dahilan. Sa tingin ko, huwag muna. Ako na ang kakausapin niya. Tian Buting. Kaninang, ikaw ba ang nagsalita na nakainsulto kay Chuhan Shuang? O hindi ba? May nag-utos ba sa'yo? Totoong may nag-utos sa akin. Pero ako, ayaw kong banggitin ang pangalan niya. Tingnan mo. Pero pwede namang sabihin. May problema. Sinasagot ko yan para sa'yo. Ikaw na naman. Zongshu, yung espiya na yon. Nagkamali ako sa paghuli. Inutusan kita. Nasisisihin mo ako. Huwag kang magbago ng mukha at magkunwaring di kilala ako. Hindi ba ikaw ang nagsabing na iwanan ang makamundong damdamin na buong pusong magpursige sa daan para maglingkod ng tapat sa Jueping Zong, hindi ba? Ano ang koneksyon ng dalawa? Kung ang pag-iwan sa makamundong damdamin, ang ugnayan ng guro at disipulo, hindi na dapat pansinin, at saka, maglingkod ng tapat sa Jueping Zong, hindi ka patas sa gantimpala at parusa. Siyempre kailangan kong manita. Mga baluktot na aral. Apatayin kita. Hindi kailanman. Zongshu, siya lang ay ganito. Ito, di masyadong gumagana. Kaya nga, Medyo matigas ang ulo siya. Kanina pa lang, binibigyan pa, tapos kinakot na agad. Kakatapos lang, kapos pinatay agad. May sense ba yon? Tama ba? o hindi, ito, kung kumalat to, isipin ng tao na kami, ang Jueking Zong, ay ayaw magbigay ng resources sa disciples. Di ba? Sabi nyo, tama ba? So anong gagawin natin? Ang isip ko naman, ganito na lang, hayaan na natin ngayon, tapusin na to. Sa susunod naman, marami pa tayong chance. Humanap tayo ng dahilan, pausahan siya, para lang makabawi ng pride. Tama. Yung si Tian Buting.
Lumayas na siya ngayon din. Nakakairita siya sa paningin. Ang reward ni Suwanro. Ibibigay ba ninyo o hindi? Ikaw, maglakas ka pa bang magsabi? Ang seremonya ngayong araw, ito na ang pagtatapos. Mga tao, mawawala na kayo, pumunta na. Magkawatak-watak na, magkawatak-watak na, magkawatak-watak na. Umalis na kayo. Kung ayaw mong magbigay, ako na ang magbibigay. To, hawakan mo to. Ay, Chuhan Shuang. Salo, parang walang awa ang daan. Huwag kang magalit. Kalmado ka, upo ka. Chen Buting, anong nangyayari sa iyo? Araw-araw mo namang sinasabi, iwanan muna. Lahat ng pag-ibig at romansa. Lahat para sa Jue King Zong. Ikaw naman. Ano ba yung ginagawa mo, ha? Tama nga. Si Chuhan Shuang hindi patas sa gantimpala at parusa. Binigay ko ang aking gantimpala bilang kabayaran sa ibang disipulo. Di ba't ito para sa kapayapaan ng Jue Ping Zong? Hindi natatakot sa makapangyarihan. Hinahanap ang katotohanan. Ang Shengzi talaga, isang huwaran sa amin. Samantala si Chuhan Shuang. Kuripot na kuripot. Nakakapalamig nga sa amin. Ang mga puso ng mga disipulo. Akala ko nga na si Shengzi ay inabandona ang tunay na pag-ibig dahil lang sa mga iyon. Magayaman ba at kaya niya iwan ang pag-ibig? Tanga talaga ako. Talas ng dila. Hindi ba sabi mo noon na siya? Wala masyadong utak? Aba, parang matalino siya eh. Tulong naman, kalmado lang, kalmado. Ako ang iyong nasasakupan. Anong magagawa ko? Ayos ka naman, di ba? Baka meron ka pang pag-asa. Huwag kang mag-alala. Shitty. Para sa mga gantimpala na yan. Nagpapakababa ka pa. Pati na nga hinahamak ka. Paano mo ako mabibigyan ng basta-basta? Bakit mo ibibigay sa akin? Kun, tanggapin mo na. Mahirap ko lang nakuha mula sa sipitin na iyon ng kuripot. Gusto mo ba? Hindi sana sayang ang pagod ko. Shitty, para sa aking pag-unlad. Hindi niya ininda ang pagsalungat sa guro. Maraming hinirang nakahihiyan. Dapat ko siyang pasalamatan ng lubos. Shengzi. Naiintindihan ko na, nagkamali ako sa'yo dati. Hindi ko inasahan. May tao talagang tulad mo sa mundo. Isang perpektong lalaki nga. Shengzi, Nagkamali kami. Hindi naman ganoon. Ako rin, wala naman akong ganun kagaling, di ba? System, congratulations, host. System, nakatanggap ng 100S na gift feedback. System, nakatanggap ng Itian Dao Ukiao. System, Zuji Reward. System, nakatanggap ng Jindan Stage. System, full 4 single strike. System, 100 ng attack talismans. Sinong akalaing ito'y ang alamat na kayang itulak ang talent hanggang sa pinakamataas, Chandao Zuji na perpekto. Chen Buting. Tanggalin ko ang sumpang to. Mula sa loob ng Jue King Zong. Kailangan ganap na maalis ka. Ako pa nga ang nagbigay ng sarili kong kagamitan para pantayan ang iyong pagkautang. Tapos ikaw naman, bilang master at disciple, susugat ka na lang ba ako? Inaasa mo pa ring magtanggol? Sinisira mo ang magandang asal sa loob ng sekta. Nakakaapekto sa puso at landas ng mga disciples. Ngayon, ako, sa ngalan ng ating mga naunang Panginoon, ay aalisin ka sa Jue King Zong. Ako ay siyang katawan ng pagmamahal at katarungan. Ang Jue King Zong. Walang gustong kunin ka, babae. Magsalita ka ng may konsensya. Ikaw na naman, huwag ganyan. Lahat ng sinasabi mo puro basura. Akala mo ba talaga na ako ay hindi ka patayin? Tian Buting. Tumahimik ka nga. Paano mo nagawa ng kausapin? Ang Zonghu nang ganun? Mabilis ka na at umamin sa Zonghu. Huwag ka nang magmatigas. O nga, Shixiong Chen, magmadali ka at umamin. Shixiong, Umalam ka na, Shixiong. Nga, Shityong. umamin ka na. Tag nagwala ang Zongsu, muna kasama niya pati siya ay puputulin. Nga, Shixiong. Zonghu. Ang shitty na si Tian. Siguro na bigla lang at nagsalita ng basta-basta. Wala siyang ibang intensyon. Nararapat po. Napatawarin na ninyo siya, Zonghu. Bilisan na at umamin ka sa Zonghu. Ako, Nagkamali ako. Zonghu. Tingnan ninyo. Alam ng shitty na nagkamali siya. Hindi sapat. Hindi pa sapat yon. Gusto ko kayong manumpa sa Daoshan. Mula ngayon, linawin ninyo ang hangganan. Sa mga susunod na araw, huwag na kayong magkakausap. Ikaw, Bakit? Ayaw mo bang maghiwalay? Ako si Suwanro. Q Han Shuang. Huwag kang magpakita ng mukha kung ayaw mong mahiya. Nagtatangi ka ba sa akin? Bakit ka naman nagsisikap ng ganyan? Upang pagkasunduin kami, ako si Chan Buting. Itatabi ko na ito ngayon. Kahit magpakasal man ako ng mag-isa, kahit walang umiibig sa akin, kahit hubarin mo ang damit mo sa harap ko, hindi pa rin kita titignan. Ngayon, hindi kita papatayin. Ngunit kung hindi kita, Chen Buting, itataboy ka ko mula sa Jue King Zong. Isasabi kong ikaw ang tatay ko. At kung may hindi susunod sa aking parusa, kasama niya, tatanggalin mula sa relihiyon. Sa totoo lang, ako naman ay medyo walang humpay magsalita. Kung may problema, hindi ba pwedeng pag-usapan lang? Maraming tao dito. Bigyan mo ako ng mukha. Pumasok ka sa loob. Yayukod ako para sa'yo.
Layas ka. Tara, pag-usapan pa natin. Chu Hanshuang. Voluntaryo akong susunod sa Shengzi. Alis ako sa Jueqingzong. Voluntaryo akong susunod sa Shengzi. Aalis ako sa Jueqingzong. Chu Hanshuang, pakiusa. Sa mga panahong ito, tunay na sa puso ng mga disipulo, ay nagtamo ng malaking tingin ang Shengzi. Matanda. Ikaw. Kung ganito pa ang takbo ng Jueqingzong, kung ganito pa, baka ang loob ng mga tao ay magkala. Kaya hinihiling namin. Chu Hanshuang, bawiin ninyo ang kautusan. Naipahamak ninyo ang aming Jueqingzong. Hanggang sa ganitong sitwasyon. Mga Zushi, ako'y nagkasala sa inyo. Taksil! Ngayon, apatayin kita. Napasobra na. Ay, gulo na tayo. Shijie, matagal na nating hindi nakita. Pero ikaw, gaya pa rin ng dati. Mahilig pa rin magpaalis ng tao. System, natukoy ang target. Yukilo. 800 natin. System, feedback ng regalo. Noong una, ganyan din ako dati. Pinalayas ninyo ako. Ang pakiramdam nito, parang pinunit ang puso ko. Yu Kilo. Anong ginagawa mo rito? Bakit? Hindi ba ako pwedeng bumalik? Dumalaw lang, para bisitahin ang minamahal kong Shijie? Ikaw, Nalugmok ka na Samjio. Dito sa amin. Hindi ka namin tinatangka. Nalugmok ka sa landas ng Gio. Noon, pinagdudahan ko lang ang ilang aral, tungkol sa walang damdamin na doktrina. Pinalayas ninyo ako mula sa Jueqingzong. Dinaya ninyo at pinahiya ninyo ako. Ngayon sinasabing ako ang kusang bumagsak. Ito ba ang inyo, na ipinagmamalaking asal ng mga mararangyang pamilya? Guwapito. Mukhang, hindi ka rin tinatanggap dito. Halika ka sa akin. Gagawin kitang guro. Pag natuto ka, patayin mo silang lahat. baka nga andito ka para sa akin? Ganito kadali lang pala ito. Siyempre naman. Dumating ako ngayon, para bawiin, ang lahat na akin. Halimbawa, ang kinuha mo, na posisyon bilang punong sekta. Nagmamayabang ka. Senior ko, Kakayanang ganito lang. Pero humarang ka pa sa landas ko? Sinasaktan mo ang mga disipulo ko. Haharapin kita. Buuin ang formasyon. Eto Singer. Ito ba ang iyong pamumuno? Sa Jiwingzong? Nakakahiya sa mga ninuno ninyo. Suwan Rao, bilang pinakamatandang senior, unahin mong ilayo ang mga disipulo. Buhay ka lang. May pag-asa pa ang Jueqingzong. Puno. Hindi ako alis habang may laban. Huwag kang makulit. Kritikal na ang sitwasyon. Wala nang oras para mag-isip. Tumakbo ka na. Gustong umalis? Hindi yun magiging madali. lalaban kami hanggang huling hininga. Mga hamog, gagawang laban sa araw? Chen Buting. Dalhin ninyo si Suwan Rao ngayon. Tandaan ninyo, kung sakaling may mangyari sa akin, siya ang magiging susunod na pinuno. Hindi ba ako? Zongshu. Nandito ako. Di oras para sa ingay mo. Zongshu, kumilos na. Siya ay ganap na jindan. Kaya niyang talunin ang mangkukulam na ito. Zongshu, mag-ingat. Traitor na ito. Malakas siya. Salamat sa lahat ng nagsikap. Susunod. Iwan ninyo sa akin. Ang laking salita mo, parang naghahanda kang mamatay. Sige, tutulungan kita. Naabot mo pa ang Yuanying. Matagal ko nang sinabi sa'yo. Ang Jueqing ay hindi nangangahulugang patayin ang damdamin. Ang tunay na malakas ay ang may kontrol sa damdamin. Pero kayong lahat, sinasabi ninyo na ako'y erhe. Ngayon, tingnan, sino ang talagang may mali? Hindi ba? Tama ba siya talaga? Walang silbi. Mamatay ka na. Banal na sandata ng Jueqingzong, ang Jueqingjian. Kusang nagprotekta sa tagapagmana. Jueqingzong. Naligtas na. Kahit Yuanying realm ka pa, may hawak na immortal na armas. Ay ang labanan ang mas mataas na antas. Ngayon, siguradong patayin kita sa ilalim ang tabak na ito. Napakalaking palagay mo sa sarili. Ipakikita ko sa'yo ngayon kung ano ang totoong kapangyarihan. Huwag ha. Ginagamit mo pala ang ipinagbabawal na sining. Ako ay taga-Mojia. Bakit hindi ako gagamit nito? Chuhan Shuang. Tumakbo, tumakbo, tumakbo. Pag hindi ka umalis, huli na. Hindi. Ang Jueqingzong ay aking tahanan. Hindi ko hahayaang wasakin sila at lipulin ang lahat. Napakabobo mo. Mahina. Napakahina. Ang paggamit ng ganitong madilim na pamamaraan. Balang araw, kainin ka ang sarili mong lakas. Sa akin, basta malunok kita. Walang pake ang ibang epekto. Nakita niyo ba? Ang inyong hinahanga ang punong tagapamahala. Pati iyon, tinalo ko na parang aso. Nilapastangan ang aking Zonghu. Tingnan ang espada. Bakit kailangan to? Parang huluwa, nagliligtas ng lolo ah. Kyuhan Shuang, gusto mo ba silang buhayin?
Halika. Lumuhod ka. Pwedeng pag-isipan ko. Patawarin ko sila. Huwag mong isipin. Kyuhan Shuang. Ikaw, lumuhod. O hindi ka luluhod? Kyuhan Shuang. Ikaw, lumuhod. O hindi ka luluhod? Huwag mo silang saktan. Zonghu. Hindi siya pwedeng lumuhod. Dapat siyang nakadapa sa lupa. Kyuhan Shuang. Ikaw, luluhod ka o hindi? Sandali. Shiri. Huwag kang lumapit. Hindi mo siya matatalo. Chen Buting. Inalayas na kita mula sa Jueking Zong. Walang dahilan para manatili dito at magpakamatay. Ganyan ang ginawa ko sa kanya kanina. Siya pala. Mukhang, nagkamali ako sa pag-akusa sa kanya. Bayani na sumagip ng dalaga, oh. Gwapo ka naman. Di ko inakala. May interest ka pa kay Kyuhan Shuang. Interesado, ha? Sayang naman. Isa ka lang bagong Zuji. Munti at kawawang anay lang. Alaga? Shengzi Chan Buting. Handang magpakumbaba sa inyo bilang pinuno. Pinuno, umupo na kayo agad. Pamunuan ang mga gawain. Kyuhan Shuang. Hindi ka talaga patok sa masa. Kahit ang mga Shengzi sa ilalim ay sumuko na. Ang mukhang Jiwing Zong. Pinagkakanulo mo lahat. Talento, ganito ang ginagawa mo. Karapat dapat ka ba sa Jueking Zong? Karapat dapat ka ba sa amin lahat? Anong paghiyaw yan? Parang aso. Hindi mo ba alam? Magandang ibon. Ay pipili ng puno kung saan magpahinga. Maaring maturuan pa ang batang ito. Nag-arteng naghihirap lang. Akala mo ba sa mga taong ito, na naglalaro lang habang lumaki? Diyosa, maawa ka. Bago ka dumating, itong si Chuhan Shuang ay sadyang pinahirapan ako. Plano pa niyang paalisin ako sa Jueping Zong. Wala akong dahilan na magsakripisyo para sa kanya. Sinasabi mo yon. May punto ka rin naman. Pero hindi pa rin ako naniniwala sa'yo. Hindi pa, patayin mo na lang siya, iyon ang pinakamadali. Kung hindi ka naman maniniwala, patayin ko ngayon si Chuhan Shuang. Sa'yo. Kapag pinatay mo si Kyuhan Shuang, maniniwala ako sa katapatan mo. Bumalik ka para saan? 8. Ikaw ba ay mula sa Mjo? Parang masyado kang mabait. Patayin natin siya? Kung ganoon, hindi ba mawawala ang takot sa atin bilang Mjo? Anong kalokohan yan naman? Hindi naman pwede na. Itulad natin siyang sambahin, no? Una, papatayin natin ang kanyang puwersa, gagawing wasak. Tapos, iwan natin siyang nasa paligid natin, gagawing parang aso, gagawin nating hindi siya makaligtas, pero hindi rin makakamatay. Sa ganitong paraan, mas lalo nitong ipapakita ang tunay na estilo ng mga taong Mjo. Tama. Ako naman, may dala pa akong ilan na mga espiritual na talisman na magpapahirap sa kanya ng todo. Ihandog lahat sa Pangulo ng Jueping Zong para maranasan ng mga tauhan niya ang kahihinatnan ng pagsalungat sa inyo. Kahihinatnan. Baoyan Fu. Mapagsalita at madaldal na bata. Akala mo ba na ang talisman na may kapangyarihan Jindan ay makakasugat pa sa akin? Ang tindi ng antas na yuanying niya, pero hindi siya namatay. Chen Buting. Tatandaan kita. Panalo. Ayos, panalo tayo. Tawa. Nagkamali ako sa iyo kanina. Humihingi ako ng tawad. Walang anuman. Ay tama. Ang 100 baoyan, fu na ito. I refund natin. Hoy, hoy. Anong nangyayari? Hindi ba kanina? Nahawaan siya ng mangkukulam na yon. Ang Juan Duzang. Napakalason yon. Sigurado nang pumasok. Sa loob ng katawan. Tara na, uwi muna tayo. Sandali, hindi. Nangangaliwa to, hindi ba? Kanino niya yata ito pinag-aralan? Nitong mga nakaraang araw. Si Chen Buting. Hindi na ba siya nagreklamo? Tungkol sa reimbursement, siguro wala na. Tuwing hinahanap niya ako, lagi niya akong pinapabilang. Sinasabihan na lang na ipagpaliban. Ipatatagal lang natin, bigyan siya ng oras. Para malasahan din niya kung ano ang pakiramdam o mapagbiruan. Zong, Ang sugat ninyo, kamusta na po ba? Kontrolado pa naman pansamantala. Maari po kayong magpahinga muna. Kailangan ko pa ng kaunting pag-ayos. Opo, Ang illusion poison ni Yukilo, alagang delikado. Hindi lang malakas ang lason, kaya panitong pukawin ang mga heart demons. Ilagim, lason ng pag-ibig pala ito. Tinatapang mo, Chen Buting, na pumasok ng lihim sa kubong Zongsh. Gusto mo bang mamatay? Zen. Ang tindi niya naman. Natatakot ako. Umalis ka na naman kung takot ka. Baka hindi mo alam. Buong Jueking Zong ay, sumuko ka sa akin. Ikaw. Isa kang manika. Paano yun posible? Dahil sobrang hina mo. Kahit si Yukiluo,
na pinalayas mo. Kayang talunin ka ng madali. Ikaw, ang pinakamasamang Zongzhu sa kasaysayan ng Jueping Zong. Talagang basura. Araw-araw kang nagsasabing lakas ang mahalaga. Pero nanatili ka pa rin sa Jindan. Ilang taon na yan? Ganito lang ang pagka-practice ng iyong gongfa. Hindi ka ba nahihiya? Huwag ka lumapit. Umalis ka na. Zongzhu. Tinutulungan kita, ha? Ang Jueking Gongfa, dapat munang may damdamin. Para malampasan at maging wala ng emosyon. Gusto mong gawing daolo kita. Tapos magiging walang puso ka, at itatapon mo lang ako. Ganyan, hindi ba magiging ganap ang iyong gongfa? Kalokohan. Hinahanap mo ang tamaan. Nagkukunwaring tumatanggi, pero nilalapit pa rin. Gusto ko. Sa totoo lang, matagal ka nang. Gusto mo na ako, hindi ba? Hindi. Huwag. Zongzhu. Naglingkod ako para sa Jueking Zong. Dumaan na ang dugo ko para sa Jueping Zong. Hindi ninyo ako pwedeng tratuhin ng ganito. Shizun. Yung mga talisman na yon, para yan sa pang-asawa ko. Ayaw mo rin siguro na maging single ako. Hoy, hindi naman siya talagang magkakasakit, di ba? Ang init nito. Nakakuha kang serte, nagpapakabait pa. Huwag kang magpanggap. Shizun, matalino ka. Ngunit, kahit na nagkaganito, pero ang Jueking Zong may utang na mga talisman sa akin. Kailangang ibalik yan sa akin. Ikaw. Huwag sumisigaw. Anong ginagawa mo? Ang espadang ito. Ibibigay ko sa'yo. Zongzhu. Tanging Zongzhu lang ang pwedeng gumamit nito, kasama nitong espada. Kung ibibigay mo, paano ako maglakas loob gumamit? Simula ngayon, ikaw ang magiging Jueking Zong. Susunod na Zongzhu. Kasama ang Jueking Jian. Pamahalaan mo ang mga gawain ng Jueking Zong. Sabi nila, kapag nagtiyango ka hanggang dulo, wala kang makukuha. Ako ba ito? Nakakuha ng sect dahil sa pagiging tiyango ko. Nanginginig po ang takot ng alipin ninyo. Baka hindi ko po makayanan ang ganitong bigat na responsibilidad. Nakikiusap po sa inyo, punong tagapagmana. Balikan po ninyo ang desisyon ninyo. Hindi ko na ito itatago sa'yo. Napalo akong Huan Duzhang. Ngayon, ang lason ay pumasok na sa aking mga meridyano. Baka hindi na ako makabuhay na matagal. Kahit na medyo, kakaiba ang pamamaraan mo sa pagkilos. Pero ang kakayahan mo, at katapatan sa Jueking Zong, ay sapat pa rin. Ang pagpasang posisyon sa iyo, ay hindi makakahiya sa ating mga ninuno. Hindi ka maaring mamatay. Nakakilala lang naman tayo. Nagkakaibigan pa lang. Kamuntukan naman natin ang magkakilala. Paano ito nangyari? Walang bang gamot para sa lalong ito? System, nandito naman ako. Anong magagandang kayamanan ang hindi ko makakamit? Ikaw ang babae na pinakamataas ang feedback rate na nakilala ko. Hindi pa naman tayo. Ang lalong ito ay nilikha ni Yukilo. Kaya siya lamang ang makakapagpagaling. Pero galit na galit siya sa akin. Paano ko naman? Ibibigay ang lunas? Ito. Huwag ka munang mag-isip ng sobra. May tadhana ang buhay at kamatayan. Kung sa huling sandaling buhay ko, nakilala kita, nakaintindi pa kita, wala na akong hahanapin pa. Sino ba ang makakatiis niyan? Gawin ko na lang. Mag-recharge. Hindi. Pupunta ako sa Samgyo. Kukuhain ko pabalik ang gamot. Huwag mong biruin ang buhay mo. Mahigpit ang mga bantay Samgyo. Hindi basta-basta mapupuntahan. Bibigyan ba ako nito? Manonood lang ba ako habang ang minamahal ko namamatay? Kung talagang ayaw mong huminto, hindi na kita pipigilan. Ang espadang ito, itago mo ng maayos. Ako. Sa oras ng kailangan. Mabubuhay akong ipagtanggol ka. Itong Zhao Hua Hushandan. At ang teleport talisman. Itinago mo rin ng maayos. Kapag nasugatan ka, gamitin mo at mag-teleport palabas. Inumin mo ang danda ito, ay ang agad magpagaling ang palabas na sugat. Nakakabawi rin ito. Ang isang tiyak na antas ng lakas. Hindi. Napakahalaga nito. Kung sakali at di ako makabalik, gagamitin mo ito para pahabain ang buhay mo. Kung di ka makabalik, kahit isawin kong pahabain ang buhay mo ng 100 taon, walang halaga yon. Huwag kang mag-alala. Sisikapin kong maibalik ang antidote, kahit manakaw ko pa. Mag-ingat ka talaga. Huwag kang magpadalos-dalos. Unahin mo ang sariling kaligtasan. Hihintayin kitang bumalik. Naiwan dito ang damit mo. Ganyan karaming tao. Baka may tinatago silang bagay. Sigurong mga magagandang bagay. No? Yukilo. Nagmadali ka at naghangad ng kredito. Kaya nagdulot ito ng malaking pinsala sa mga disipulo ng sekta. Malaki ang naging sakit ng pagkawala. Ayon sa mga patakaran ng sekta, nararapat kang parusahan ng kamatayan. Pero paano ko ba kayang parusahan ang sinumang mahal ko? Ikaw ang aking minamahal na disipulo. Ang disipulo ay nabigo sa kanyang gawain, na nagdulot ng malubhang pagkawala sa loob ng sekta. Malaki ang naging pinsala sa mga disipulo.
Handa siyang tanggapin ang parusa. Sila ang mga walang kwentang tao. Patay na nga. Pero ikaw ang pinaka-perpektong gawa ko. Lahat ng nasa iyo ay akin. Paano mo nagawang gawin ang sarili mo na maging ganito? Salamat sa pag-alala, Shizun. Ang trato ninyo sa iyong disipulo ay parang ama at anak. Sa pagkakataong ito kasalanan ko. Handa akong magbitiw bilang isang eldar at pumunta sa lungga ng mga demonyo at tiisin ang parusang 1,000 ahas. Mukhang malala ang sugat mo. Sumama ka sa akin, dadalhin kita sa loob ng kwarto para gamutin, para makabalik agad ang lakas mo. Tandaan mo, tanging mga wala ng pag-asa, ang kusang sumusuko at isinasantabi ang sariling halaga. At ikaw, Hindi mo pwedeng maging isang ganung wala ng silbi. Nandito silang lahat. Mukhang abala sila. Nakakagulat na naglakas loob kang mag-isa, na pumasok sa aming kulto. Ang tapang mo nga naman. Shizun. Siya ang Shengzi ng Jiqing Zong. Tian Buting. Siya rin ang pumatay sa akin, ang taong nanakit sa akin. Nagkakamali kayo. Lahat ito ay isang hindi pagkakaintindihan. At siya, may isa pa siyang pagkakakilanlan. Inilagay ko sa isang espya sa Jiqing Zong. Ako nga iyon. Talaga ba? Pero bakit narinig ko na? Kung hindi dahil sa kanya, nasakop na ninyo na ang Jiqing Zong. Ang inyong sariling espiya, nakasugat ng maraming katao sa amin. Tian Buting. Sabihin mo, noon ikaw, bakit mo ginawa yon? Ako. Ano pa ba? Kung ngayon ikaw, hindi makapagbigay ng isang makatwirang paliwanag. Bilang sanhi ng pagkabigong misyon na ito, bilang punong sala, papatayin kita para magsisi para sa mga namatay na disipulo. Patay na babae. Iniako mo ang sisi sa sarili. Parang malinis ka. Dahil alam ko na nakatanggap ako ng balita. Mula sa mga kilalang clan at lehitimong sekta sa iba't ibang lugar. Nalaman nila ang tungkol sa aming Shengjiao na plano. Nasa daan ako papunta sa pagliligtas. Kung hindi ako agad kumilos, ang ating mga magkakapatid ay mawawala ng walang pagbabalik. Mukhang, may dahilan naman pala. Kung totoong nangyari iyon, sasabihin ko na lang agad na umatras sila. Bakit pa kailangang saktan sila? Ito. Ako rin naman, pinipilit lamang, Ang puso ko, matagal nang hinahangad ang Shengjiao. Hindi mawawala ang pagnanais na bumalik sa kislap at kadakilaan ng Shengjiao. Ngunit may mabigat na tungkulin sa akin. Kailangang maibalik ko ang Shengpin ng Jiqing Zong at personal na yalay ito sa aking diyosa, Yuki Lu. Para huwag maantala ang dakilang plano ng diyosa. Kaya, ko napilitang saktan sila. Ang mga talismang iyon, na tumama sa mga kasamahan namin, ay mas masakit pa sa puso ko. Hindi ako makakain, hindi ako makakatulog. Hindi mo rin kailangang masyadong malungkot. Ang magsakripisyo para sa layunin ng Shengjiao ay karangalan ng mga disipulo nilang iyon. Kung ganoon ang sinasabi mo, bakit hindi ka magpakabuti doon? manatili ka. Bumalik ka. Hindi ka ba natatakot mabunyag? Walang utak itong kontrabida. Mamatay na siya. Nakuha mo ba talaga ang Jiqing Jian? Ito'y sakripisyo ng lahat. Para makuha ang tiwala, may pagkakataong magnakaw ng Shengwu. Bumalik siya para maghandog ng kayamanan. Sa totoo lang, lahat yan dahil sa mahusay ninyong pagtuturo. Tian Buting. Idadagdag ka sa talaan malaking kabayanihan. Hinawi ang espada, pinutol ang pag-ibig, walang iniwan. Magandang espada. Tian Buting. Ang galing mo. Ay, hindi naman. Lahat, dahil sa matalinong paggabay ng aking guro. Salamat sa iyong pagsusumika. Ang Jiqing Jian na yan, ibigay mo na sa akin. Hindi puwed. Bakit hindi? Ako. Gusto ko lang yalay kay Yuki Lu. Ibigay mo sa Shizun o sa akin. Hindi ba perho yon? Hindi puwed. Pwede lang ibigay sa'yo. Ibigay sa kanya. Hindi siya nagbibigay ng feedback. Ni hindi niya pinapakinggan ang sinabi ko. Yuki Lu, tinuruan mo nga ng isang magaling na tauhan. Kung ganoon, ang Jiqing Jian, ibibigay muna kay Yuki Lu. May isa pa. Noong araw na iyon malubha kang nasaktan, na sumakit sa puso ko. Sadyang ninakaw ko, ang Zhao Huahui Tiandan. Para gamutin kayo. Si Tian Buting sa'yo. Tunay na tapat. At ito ay katapatan din sa Shengjiao. At sa inyo. Basta, curious lang ako. Dahil binigyan ka ng Jiqing Zong, ang posisyon ng Shengzi. Ano ang nagtulak sa'yo, natakasin o traidoran ang iyong sekta? At sumama sa Shengjiao. Hindi ba't ito'y pumapasok na? Sa larangang pinakahusay ako. Dahil nung unang beses, na nakita ko siya. Ako'y nanumpa, napakakasalan ko siya. Ang Jiqing Jian, ay regalo ko sa kanya, tanda ng aking pagmamahal. Parang pala ka na nangangarap makuha ang swan.
Maraming taon na ang nakalipas. Ako'y isang ordinaryong tao pa. Nasa gitna ako ng tao. Nakita-kita ng isang sulyap. Noong araw na iyon. Banayad ang hangin. Manipis ang ulap. Sakto kang naroroon. Sakto akong umibig. Mula noon, nabighani ako. Mula noon, hindi na ako kumakain ng maayos. Mula noon, hindi na ako makatulog. Kaya nagpasya ako. At nagtatag ng panata. Teka, puro kalokohan pala. Sino ba naman ang basta-basta magpapakasal sa isang kakilakilabot na estranghero? Hindi ninyo maintindihan ang pag-ibig. Paano ko pa ba ipapaliwanag sa inyo? Alam ko naman, sa inyong paningin, ito ay isang walang kwentang pag-ibig. Pero kung walang pangarap ang tao, ano na nga ba kaiba siya sa isang tuyong isda? Anong pinagkaiba? Para sa kanya, handa akong talikuran ang aking sekta. Handang pagtulungan ng sambayanan ang aking kahihiyan. Kaya ba ninyo yan? Nang una kong makita siya, isa pa siyang mortal. Nagpuyat ako, nagsikap ng husto. Hinangad kong umangat, isang pagkakataon lang ang hinihiling ko, na mapansin siya ng aking pagsisika. Ngayon, nakatayo na ako sa harap niya. Magagawa niyo ba ang mga ito? Ibig mong sabihin, dahil sa kanya ka, pumasok sa Shengjiao. Miyembro ng Shengjiao, na may pambihirang talento. Hindi nila kailangan ng isang tiyan buting. Pero mag-isa siya. Hindi ako mapakali. Sapagkat may ilan rito. Nabihasa sa panlilinlang. Mga intriga at pakana. Ikaw. Siyempre. Ang karamihan naman. Ay mga kumikislap na tao. Mga natatanging individual. Kung ganoon, kung ayaw niyang ipakasal sa'yo, iwan mo ba kami? Hindi mangyayari. Alam kong mababa ang aking katayuan. At baka hindi matupad ang pangarap ko. Pero gusto ko pa ring may isang pag-asa. Kundi ang buong buhay ko ay nasasayang. Kahit hindi ko makamit ang nais. Basta makasama ko lang siya palagi. Sa akin na yon. Isang tunay na tapat na lalaki. Isang bayaning handang, ialay lahat para sa pangarap. Yukilo. Tanggapin mo na lang lahat ng regalo. Salamat po, Guro. System, binabati kita, host. Nakakuha ng 800 na gift feedback. Nakakuha ng Heaven Earth na kagamitan. Juchan Swanyu Anjayan. Nakakuha ng hindi mawasak na gintong katawan. Kayang baliwalain ang mga yuaning pababa. Atake ng mga malalaking mandirigma. 800x. 800x na feedback. Ako, si Chan Buting. Yumaman na naman ako. Magaling agad ang sugat na to. Lumaki pa ng malaki ang cultivation ko. Yung elixir na 2. Baliw na Tiangao. Yung ganoong kahalagang bagay, ibibigay mo lang sa iba, mahusay. Dahil ni Chan Buting, ang Shenggu ng Jueking Zong. Malaki ang kontribusyon mo. Itatalaga ka bilang embahador ng Shengjiao. Tutulong kang mag-ayos kay Yukilo sa mga usapin ng sect. Salamat po talaga. Maaari na kayong lumisan. Ang lakas ng loob ng batang, tunasiraan ang plano ko. Yang maitim na aura. Hindi ko na mapigilan. Yukilo, sa akin ka lang magiging. Simula ngayon, magkasama tayo araw-araw. Hindi ka alis sa tabi ko. Gabi-gabi, bawal umalis. Sa totoo lang, ako'y medyo tradisyonal na tao. Baka naman mas kilalanin pa natin. Diretso na tayo sa mas malalim na pagkakakilala. Hindi rin impossible. Hindi na sayang ang pagpunta ko. Ang sarap naman. Nandito na ako. Handa na ako. Dapat mamatay ang mga taong Jeking Zong. Para makaiwas sa parusa, kwentong sinambit ko lang. Naikot mo pa bilang isang tusong tao. Walang tumatagas. May galing ka nga. Pero dahil kaakit-akit ka, parang isang diwata. Kung hindi, sino ba ang maniniwala sa akin? Puro sablay na mga pabulong. Ang maliit mong bibig, parang nilagyan ng pulot. Ang tamis naman, halos, ayoko na kitang patayin. Yukilo. Ngayon, tayo ay magkakasama sa isang lubid. Bukas na kalaban lang ako. Kung kailangan, sabay nating tapusin. Patayan at sunog. Sa palagay ko, ayaw mo ring malaman ng iyong master. Ang mga kalokohan nating dalawa, di ba? Huwag. Hindi mo ba ako bubuksan? May alak at masasarap na pagkain na naghihintay. Ikaw, walang hiya. Inaakala mong nambabanta ka sa akin? Sabihin mo, Anong ginagawa mo? bakit ka pumunta rito sa akin? Ngayon, hindi ako magtatabing awa. Bibitawan ko na. Hulaan mo nga. Saan naman ito mahuhulog? Diyosa, tanggapin mo na ang kapangyarihan. Itabi mo muna ang iyong kutsilyo. Lahat pwedeng pag-usapan. Halika. Ito lang, kaunting karn. Hiwain mo ito para may pang-inom ako. Gumawa ka na. Hindi ko sasabihin, kahit na umiibig na ako, sa taong hindi dapat mahalin. Walang silbi kung itatag natin to. Wala nang halaga. Anong ibig mong sabihin? Sa harap ng Jueking Zong. Unang pagkikita. Nang unang makita si Yukilo, nawasak ang buong buhay.
Sana hindi magkasama ang tama at masama. Sa harap ng Duanchang Cliff, naalala ang lumang kaibigan. Gumawa ka na, pero noong pinatay mo ako. Mag-ingat ka. Natatakot ako na ang buong tapat kong damdamin ay mamatakaw sa'yo. Ang touching naman. Pero nakalimutan mo. Ganitong paandar. Nagamit mo na. Isang manlilinlang na magaling sa salita at ngiti. Marunong ako pumaporma. Maarte ako magsalita, pero mabuti akong lalaki. Sa harap ng taong gusto ko, hindi ako nagsisinungaling. Sige nga, sabihin mo. Bakit mo ako gusto? Gusto ko ang pagiging matigas ng loob mo. Palagi mong tinatago ang sariling kahinaan. Pinapakita mo sa mundo na kawawa ka na parang malaya. Pero alam ko naman, pag tahimik na ang gabi at nag-iisa ka, ang pagod sa puso mo ay dumadaloy parang alon. Doon lang. Bubuwag mo ang mga panangga mo at makikita ang tunay mong sarili. Tama ba? Alam ko, kapag nasa harap ka ng pagpili, nagkakagulo ka rin sa loob. Maraming binabalangkas ang puso mo. Mukhang matatag, pero naghahangat ka ng seguridad sa loob. Nais mo ng isang mainit na kanlungan. Panghahawakan mo ako. Ikaw, akala ko naiintindihan mo ako. Siyempre hindi naman. Ang mga salitang ito, epektibo sa kahit kanino. Bakit ka nakangiti? Sobrang night-sight ako. Parang feeling ko, inibig ko ang isang tunay na tao. Hindi yung iniisip ko lang na ikaw. Na puro magagandang salita lang masabi. Dahil, mukha kang marunong magbasa ang damdamin. Dahil diyan, papalagpasin kita ngayon. Simula ngayong araw, huwag kang lalayo kahit isang hakbang mula sa akin. Kung makita ko, may balak kang siraan ang Shengjiao. Huhatiin kita at gawing panghimagas. Hindi naman ganyan. Gusto ko lang araw-araw nasa tabi kita. Walang ibang gagawin. Araw-araw panoorin ka lang kung anong sinasabi mo. At kung ano ang ginagawa mo. Para sa akin, isa na tong napakasayang bagay. Bakit ka naman napadpad dito? Hindi naman siguro para hanapin ako? Hindi naman. Kundi dahil kay Chu Hanshuang, nainom ng iyong lason. Kinuha ko ang lunas para sa kanya ng palihim. Huwag kang manampal. Natataranta ako na sobrang tigas ng dibdib ko. Makaosli at masaktan ang marupok mong kamay. Alam mo naman, na may galit ako sa kanya. Ikaw pa rin. Naiintindihan ko na. Palagi mo akong niloloko. Parang nung ginaya mong sumuko. Tapusin mo pa, saka mo ako sinaktan. Sabi mo, may lihim ka ba sa kanya? Sabi mo, may lihim ka ba sa kanya? Susubukan kong maging tapat sa'yo. Pero bawal kang manlait sa akin. Sige nga. Gustuhin kong makita kung kaya mo. Makaimbento ka pang dahilan. Anong klaseng kalokohan yan? Mula pagkabata, ipinanganak ako sa isang pamilyang wasak. May ama akong adik sa sugal, araw-araw na nalulunod sa mga baraha. At isang ina na palaging may sakit, na ang balikat ay pinipigan na ng buhay. May isang kapatid, na nag-aral sa pribadong paaralan. Siya ang natitirang pag-asa ng pamilya namin. Ama na pala kaibigan sa sugal. Ina na laging may sakit. Kapatid na nag-aral. At ang isang ambisyosong lalaki. Talo ang ama sa sugal at nawala ang pera. Pinagbenta niya ako para magmina. Puno ako ng kawalan ng pag-asa noon. Si Chu Hanshuang lang ang tumanggap sa akin bilang disipulo. Binago nito ang direksyon ng buhay ko. Mula pagkabata, sinasabi sa akin ng ina ko na dapat kong tandaan na ang mga anak ng mahihirap ay dapat magpasalamat at magbalik ng kabutihan. Kaya naman, mas pipiliin mo pa bang ilagay ang sarili sa panganib para lang iligtas siya? Palaga namang iniligtas mo siya. Hindi ka madali. Kahit hindi siya mabuti sa akin. Paulit-ulit niya akong pinipilit paalisin sa Jueking Zong. Pero iniligtas niya rin ako. Ang kabutihang iyon, paano ko ito mababayaran? Hindi ko akalain na araw-araw kang ganito. Pumapayapa at nagbibiro. Pero may ganitong uri ka palang. Malungkot na nakaraan. Sa totoo lang, may tinatagong dahilan ako kung bakit ako naparito. May sarili akong intensyon. Gusto ko lang na mula sa malayo, makita ka ng isang tingin lang. Sapagkat, kaya kong tiisin ang hirap ng buhay, pero hindi ko kayang tiisin ang puso ko na nangungulila sa'yo. Sige na, kung tungkol sa nangyari ngayon, huwag na muna natin itong habulin. Kahit, may bibigay ko rin sa'yo ang lunas. Ngunit, isang piraso lang ang lunas, ang perhong lason. Ako rin ang naglagay sa'yo. Basta't susunod ka lang, manatili ka sa tabi ko. Bibigyan kita ang lunas sa takdang oras. Tungkol naman kay Qiu Hanshuang. Hayaan na lang natin siya, na mamatay o mabuhay sa sarili niyang paraan. Ay, tapos na. Wala pang nahahawakan na lunas. At naisakripisyo pa niya ang sarili. Ikaw, tanging akin ka lang. Yu Kilo, aking mabuting disipulo, nakarating ka na rin. Girl, Walang kinakailangang seremonya. Dinala kita rito ngayon para humingi ng isang pabor.
Sige, magsalita ka, guro. Ako Yugilo. Handa akong mamatay, hindi atras. Yukilo. Paano ko ba tinrato ka noon? Noong araw na iyon, pinatalsik akong Jiekingzong. Pinalayas ako mula sa Jiekingzong. Parang asong nawalan tahanan ako. May mga kaaway na sinamantala ang pagkakataon at halos pinaslang nila ang buong aking pamilya. Ang guro ang tumanggap sa akin. Binigyan niya akong lugar na matitirhan. Ang pagtratong guro sa akin, napakalaki, parang bundok ang utang na loob. Alam mo na, sapat na yon. Ngayon, panahon mo na magbayad ng utang na loob. Ang aking sinasabing Shinggong, sa huling yugto ay mabagal ang pag-usad. May malubhang pagbabalik ng enerhiya. Kailangan lamang i-refine. Ang taong may blood spiritual root, doon lamang malulutas ang pag-breakthrough. Mabuting disipulo, tumulong ka sa iyong guro. Guro, alis na ang iyong disipulo. Para hulihin ko ang mga may blood spiritual root. At dinalhin sa inyo. Itabi mo ang iyong maliit na katalinuhan. Akala mo, sa loob ng maraming taon, na itinatago mo ang lihim ng iyong linggen. Akala mo hindi ko ito nalaman. Noong mga panahong iyon, nagpuyat ako at nagpakahirap para kunin ka bilang disipulo. Alam mo ba kung bakit? Sapagkat kung ma-refine ko ang iyong linggen, at mapapawi ito, ang aking Shenggong ay tiyak na matatapos. At pagdating noon, ang buong mundo ng cultivation ay luluhod sa aking mga paa. Kahit ang mga simpleng yuanying na cultivator ay akala makakalaban pa sa akin. Yukilo, ikaw at mga namatay na magulang mo, pareho kayong tanga. Anong ibig mong sabihin? Gusto ko ang potential mo dati, para maging tapat ka sa akin. Sumunod ka ng buong loob. Marami akong ginawang paraan, gaya ng pinagplano kong itaboy ka sa Jiekingzong. At ang mga magulang mo, bahagi lang ng plano ko. Mamatay ka sa hirap. Sumigaw ka na lang. Mas lalo kang manura, mas nag-excite ako. Yukilo, maging pampalakas ka na lang sa akin. Bakit ang tagal na? Hindi pa babalik si Yukilo? Ito ba ang kapangyarihan ng Dacheng Realm? Ngayon, kahit magkalat ang diwa ko, magiging masamang multo ako. Hahantayin ka araw-gabi. Walang pahinga ang buhay mo. Wala ng spiritual root at cultivation. Isa ka lang na walang kwenta. Sumisigaw ka pa ba? Seg. I-refine ko muna ang kaluluwa mo, at isasama sa pampalakas. Tingnan natin kung makakagalaw ka pa. Mozon. May panlabas na kalaban na pumasok sa loob ng Jiekingzong. Nagsisiga sila at sumasaktan ng tao saan-saan. Hindi na matiis ng mga tauhan ko. Nangangailangan kami ng pulong. Mga inutil na tao, huwag kayong alis hanggang sa bumalik ako. Bibigyan ko kayo ng leksyon pagbalik ko. Bakit nandito ka? Ayos ka lang ba? Habang hindi ako nagbabantay, pumapasok ng lihim, isang maliit na daga. Tumakbo ka na. Huwag mo akong intindihin. Tara na. Hindi naman ako basta-basta alis. Ama, ina. Hindi kasing halaga ng aking master. Yukilo, kapit ka lang. Hahanap ako ng antidote para sayo. Chen Buting. Bakit ka masyadong nag-aalala sa akin? Talaga bang nagustuhan mo na ako? Sino? Sinong may gusto sayo? Natakot lang ako na mamamatay ka. Walang ibang makakakuha ng antidote para sa akin. Tahimik ka na. Huwag kang magpanggap na matapang. Dali, bumalik ka na. Sabihin mo kay Kyuhan Shuang. Naabot ng Mozun ang kanyang antas ng cultivation. Dacheng, malapit na niyang wasakin ang buong mundong cultivation. Simulan na, para makapaghanda siya ng maaga. Said. Pero bago yan, kailangan ko munang ipagaling ka. Nasa akin ang panlason. Kunin mo yan. Umalis ka na. Ang cultivation ko, at spiritual root wala na. Wala nang saysay ang buhay ko. Maghintay na lang akong kamatayan dito. Kung ganon. Paano kung mamatay ka? Oh. Chen Biting, ano man ang sinabi mo sa akin noon, mayang salita. Totoo man o hindi, masaya pa rin ako sa pagkakakilala sa'yo. Lao Yu, gusto mo ba ng cultivation? May paraan ka bang maibalik yon sa akin? Sandali lang. System, pwede ko bang ibigay ang cultivation at spiritual root ko bilang regalo sa kanya? Theoretical ay possible. Pero labis itong magpapakagulo. Sa balance ng lakas sa cultivation world. Isasama ito sa next update.
at didisable ang feature na to. Huwag kang magpatawag. Kaya ba 'to ngayon? System dahil natuklasan mo. Ang malaking loophole ngayon. Bilang premyo, pinapayagan ang host na makakuha ng isang beses na gift feedback. Gets. Mahal kita, Yuki Lu. May secret technique ako na ililipat ang cultivation ko at mga spiritual roots ko sa'yo. Tiyan biting, naloka ka ba? Kung papayag ka sa kalokohan na yan, papatayin kita ngayon din. Okay lang. Hindi ito masakit. Tiyan biting, ginamitan mo ako ang paralysis spell? Ginawa niya to para sakin. Ibinigay ang lahat ng meron siya. Sa akin, noong una, hindi ko siya pinaniniwalaan. Laging nag-ingat sa kanya. Nakakasama ang loob. Tiyan biting, itigil mo yan agad. Ang dark arts na yan, hindi to matatapos ng maayos. Mamamatay ka. Tama ka diyan. Mamamatay ako sa sobrang bilis. Ang pag-level up ko. Ang tanga mo. Sino ang nagpasya ng mag-isa? System, binabati ang host. System, matagumpay na naibigay ang sariling CV. System at Linggen. System, nakakuha ng 800 na gift feedback. System, nakatamo ng perpektong Dacheng nagsiwi. System, nakuha ang Hongming Shengti. Hindi ako makapaniwala. Naging santo ako dahil sa Tiangao. Chen Buting. Huwag kang mamatay. Naririnig mo ba? Kailangan mong mabuhay ka ng maayos. Chen Buting. Baliw ka. Gusto mo bang ipabuhat sa akin ang buhay mo, buong buhay ko? Kung ganoon, mananatili akong nakaasa sa'yo buong buhay ko. Sinungaling ka. Sabi mo magiging ayos ka. Ayos ka ba? Siguro dahil sa tunay kong pag-ibig, na antig ang langit. At biniyayaan ako ng kapangyarihan ng muling pagkabuhay. Pinatakot mo ako. Halika, dakpin mo ako. Hindi ba iyon ang pinuno mula sa 4 na sagradong lugar? Pinuno ng sekta ba siya? Possible bang? Chu Hanshuang. Ako si Chu Hanshuang. Dumating ako ngayong araw. May isang malaking regalo para sa'yo. Ngayon ako mismo ay hahangarin na pag-isahin ang buong Jiuxian mundo. Tumangkad ka at magluhod at magmamakaawa. Maging alipin ko. Kung hindi, lahat kayo ay mamamatay. Huwag kang magmapang abuso. Nilalait mo ang buhay ng maraming nilalang. Marami kang kasuklam-suklam na kasalanan. Ang buong aming sekta, hindi kailaman susuko sa Yomzun. Sa inyo lamang. Karapat-dapat ba kayong magpasya tungkol sa akin? Halika. Sabihin ninyo sa kanya kung ano ang aking pagkakakilanlan. Kami, ang 4 na dakilang lugar, ay kinilala na si Tianzon bilang aming pinuno. Nagtatag kami ng alyansang Xiandao. Inilihim namin si Tianzon bilang pangulo ng alyansa. Siya ang magpapatakbo sa buong mundo ng pag-aalay, sa lahat ng malalaki at maliliit na gawain. King Yundaoshang, ikaw ay isang nakatatandang tagapag-ayos sa paglalakbay. Paano ka makikipagsabuatan sa taong ito? Mali ang iyong pag-unawa. Ang kapangyarihan ni Tianzon ay napakalalim upang masukat. Sa mundo ng Xiuxian, palaging, ang lakas ang siyang naiinam. Paano kami hindi susunod sa kanya? Ilalagay ninyo ako sa posisyong magparehas sa Mjio? Wala sa isip ninyo ang ganoon. Mjio. Ngayon, sinasabi ko kung sino ang Mjio. Kung sino man, siya ang Mjio. Hindi matagal ang nakalipas. Habang ako'y naglilinis ng demonyo at nagbabantay ng daan, ang inyong Shengzi, Chan Buting, ay kumilos laban sa tamang landas. Kinabukasan, iniligtas niya ang isang demonyong babae. Yuki Lu, kayo ay kumukonspira sa babaeng demonyo. At kayo pa ang nangangahas na akuin ako. Hindi nakataka-taka kung matagal ko siyang hindi nakita. Paanong siya nagligtas kay Yuki Luo, ang demonyang yon? Walang dahilan para magduda. Ang kanyang ugali, ako ang pinaka-nakakaalam. Hindi niya kailaman gagawin ng mga gawain ang pakikipagsabotan sa Mjio o pagtataksil sa Jue Kingzong. Chu Hanshuang, huli ko na kayong bibigyan ng isang pagkakataon. Ibigay ninyo kay Chan Buting at sumuong ng mapakumbaba at manawagan ng awa. Kung hindi, pawalisin ko ang inyong buong angkan. Ang aming Jue Kingzong, na ipasa sa 1,000 taon. Ang dangal ng aming pagkakasunod-sunod ay malakas. Ang mga disipulong aming samahan ay may matatatag na puso at baka na loob. Hindi dahil sa malakas na puwersa. Kami ay luluhod at magsusukubili. Nagmamakaawa. Chen Buting, kahit minsan kakaiba ang kanyang gawain. Pero mabuti ang puso niya. Naniniwala ako, may tinatagong lihim siya. Ngayon, kahit hanggang huling tao lang ang mabuhay. Ang buong Jue Kingzong, hindi atras. Walang pakialam sa buhay. Kayo naman, mamatay na kayo. Chu Hanshuang. Lumuhod. Humingi ng awa. Baka ako'y magpakita ng malaking awa. Patatawarin ko ang murang buhay ninyo. Jue Kingzong. Saan na ang lahat ng disipulo? Narito. Sumama sa akin. Labanin ang Mjio. Ipinapangako naming ipagtatanggol ang Jue Kingzong hanggang kamatayan.
Sige. Ngayon ako, ay huhuliin ko kayong lahat. Demonyo. Huwag ninyong asahang magpapasakop kami. Naghahanap kayo ng kamatayan. Bumalik na si Tian Buting. Hindi ba ako huli? Salot. Ngayon, pinukaw mo ang taong hindi dapat pukawin. Seg. Kaya pala kayong dalawa, mga daga, noong una pinakawalan ko kayo. Ngayon, sumuko na rin kayo sa sarili nyo. May daan sa langit, hindi nyo tinahak. Walang pintuan sa impyerno. Diretso na kayong sumuko. Tian Buting. Takbo ka. Di mo kayang talunin siya. Huwag mong iaalay ang buhay mo na walang kwenta. Bakit ka bumalik? Ako ang hahaang sa kanya. Tumakbo ka na. Salamat sa inyong lahat nitong mga nakaraang araw, sa pagdamay at tiwala ninyo. Ipinapasa ko na ito sa akin. Hayaan ninyo akong ipakita. Ano ang tinatawag na tunay na pag-ibig, at ang lakas ng isang mandirigma? Batay sa inyo lang. Ang kapal na mukha ninyo ay nakakabaliw. Ngayon, Ipapakita ko sa inyo kung ano ang mangyayari sa mga tutol sa akin. Halika rito. ang yabang ninyo. Huwag ninyo akong sisihin. Kapag ako'y naging malupit. Ano ba tong kalokohan to? Akala ko kaya mong gumamit ng mga nakamamanghang taktika. Wala ka pang kahit kaunting espiritu o lianki. Ganito lang, simpleng suntok lang. Akala mo ba mga bata, ang nag-away diyan? Di pa ako naglalabas ng lakas. Bakit? Tumba na? Impossible. Paano ko magagawang matalo sa isang walang ginagamit? Wala siyang ginagamit na anuman. Kailangan lang niya ang simpleng suntok. Galing. Napakalakas. Jui King Zong, nasa akin ang proteksyon. Gets nyo? Ang galing ng kuya. Panalo tayo. Bitawan niyo ang kuya ko. Kahit malubha ang sugat ng demonyo, may hininga pa rin siya. Hayaan ninyo akong ipagpatuloy ang katarungan. Pasensya na po, hindi ko kayo nakilala. Lumabag ako sa inyo, umaasang. Pinapatawad niyo ako at pinabubuhay. Wait. Yung linya ng kontrang villain, pwede bang bagong-bago? System, upgrading ang system. Batay sa dating feedback ng host. May glitch sa pagregala ng cultivation level. Mag-upgrade ang system sandali. System, sa panahon ng pag-upgrade. Ang cultivation na nakuha ng host ay pansamantalang hindi magagamit. Ako. System, kung ang pag-upgrade ay magdulot ng abala. Salamat sa inyong pag-unawa. Ako, ano yung kailangan kong unawain? Sa palagay ko, masyadong daming kasalanan ng demonyong yan. Pag pinatay siya agad, napakadali na lang ng para sa kanya. Kailangan munang humarap sa husga ng lahat, bago siya patayin ng maayos. Tama ba? Tama. Kuya, laging tama ang mga sinasabi mo. Sa usaping ito, ikaw ang magdedesisyon. Ingat. Wanro. Wanro. Kaya, itigil mo yang pekeng pag-alala mo. Ang tao ko, huwag mong lapitan. Ang pananaw ko sa'yo, hindi magbabago. Kahit ano pa ang katayuan mo, napakabait niya sa ex niya. Kaya kung ako naman ang nasa lugar na yon, mas magiging mabuti pa siguro. Ang pakikitungo niya sa akin. Zonghu. Si Tian Buting. Nagbasalita lang siya sa galit. Wala siyang ibang ibig sabihin. Ikaw. Patawarin mo na siya. Zonghu. Handa akong sumunod. Hayaan ang Shengzi na umalis sa Jueking Zong. Buting. Matagal ka nang. Hindi ako tinitingnan ng ganito. Bakit ka ganun kabobo? Inalay mo ako at siya. Sabay mong inilibing. Hindi. Ito ang aking pinakamahalagang regalo. Hindi. Sasagutin kitang ililigtas kita. Mamatay sa iyong mga bisig. Ay para sa akin. Ang pinakamasayang bagay sa buhay ko. Buhay na pawang pag-ikting. Hindi ko hinahangad ang katanyagan. Ang hiling ko lang, sa puso ng taong mahal ko, ay may iwan isang sandali. Hindi ko alam, Shiji, ang apelido o pangalan niya. Ang buong pangalan niya, Shidi, unang pagkikita. Munting regalo. Hindi sapat na paggalang. Suwanro, ito ang dati kong ibinigay sa'yo. Zujiden. Hindi mo pala nagawang gamitin ito. Tanga kang babae. Akala mo masisira mo ang magandang plano ko. Tian Buting, umaasa sa babaeng minamahal niya. Humarang. Kamusta ang pakiramdam? System, natapos na ang pag-upgrade ng system. System, maligayang pagpapatuloy sa paggamit host. Antas ng Shengren. Impossible. Ikaw pa lang nasa antas ng Shengren. Alice, Suwanro. Tian Buting. Tanggapin mo na ang katotohanan. Ang sinmay ni Suwanro ay
Ganap na nabasag. Wala nang lunas. May paraan, sigurado. Hayaan mo siyang mag-isa muna. System, lumabas ka rito. System, ikinagagala kong paglingkuran ka. System, ano ang kailangan mo? System, pwede ko bang gamitin ka para ibigay ang buhay ko, ibigay kay Suwanro? Anong klaseng reaksyon yan? Sumagot ka. May magagawa ka, di ba? System, syempre, pwede kong gawin. Sigurado ka ba talaga? Ano ang ibig mong sabihin? System, matapos ang upgrade na ito. Napatch na ang loophole. Sa mga di pisikal na regalo. Kung ang host ay magbibigay ng buhay bilang regalo, kayang-kaya ito ng system. Pero ang feedback pagkatapos ay wala na yan. Ibig sabihin, pagkatapos magregalo, ang buhay ninyo ay matatapos din. Sigurado ka bang itutuloy ang pagregalo? Ibigay. Hindi lang buhay ko, ang ibibigay ko sa kanya. Pati ang cultivation ko. Ang lahat ng meron ako. System, nakukuha ang iyong request. Ilagay ang kamay sa taong tinutugunan upang magsimula. Ano? Tiyan Biting. Nagloloko ka ba? Bakit mo nasabi yan? May teknik ako. Na ililipat ang buhay ko at cultivation ko sa kanya. Sa ganitong paraan, sisiguraduhin kong maliligtas siya. Huwag kang magpakastupid. Saan galing ang ganitong dark magic? Saan sa mundo may ganito? Magbabagong tadhana laban sa kalikasan? Isang praktika na walang inaalalang halaga? Hinahanap mo lang ang kamatayan mo. Tiyan Biting. Baka ang iyong pagkakaunlad ng kapangyarihan. Masyadong mabilis. Naliligaw ka sa daang sining, nagiging sira ang isip. Gising ka, Tiyan Biting. Gising ako. Sa lahat ng taon na to, hindi pa ako naging ganitong malinaw. Nitong mga araw na ito, marami akong nagawang pagkakamali. Buong puso siya para sa akin. Pero paulit-ulit kong pinabayaan ang kanyang damdamin. Hanggang sa para sa akin, ibinuwis niya ang buhay. Kaya ngayon, biglang nagmulat ako. Hindi ko kayang manood lang, na basta siyang mamatay na ganun. Huwag mo na akong panghinaan. Paninindigan ko na. Nang hihiya ka naman, ang ganitong madilim na sining, magdudulot lang ang kamatayan sa'yo. Ginawa iyon ni Suwanro para iligtas ka. Ayaw niya ng ganito ang kapalit. Gusto niyang mabuhay ka ng maayos. Gagawin mo bang paulit-ulit na sisirain? Ang puso mo ang nagmamalasakit sa'yo? Ang buhay na ito, utang ko ito sa'yo. Akala ko ba wala na talagang? Na-cultivation technique para baguhin ang kapalaran? System, tagumpay ang pagbigay. System, nagsimula na ang countdown ng buhay ng host. Wanro, Paano ito nangyari? Nabuhay na naman ba ako? Beting, Fizen, naparito ba kayo para samahan ko dito? tanga. Si Tiyan Buting siya ay ginamit ang secret technique para iligtas ka. Secret technique? Itinaya niya ang kanyang sariling buhay, bilang kapalit, para bumalik ka sa buhay. Tian Buting. Ang tanga mo talaga. Huwag kang mamatay. Narinig mo ba ako? Yung Zujidan na yon, kainin mo, ha? Hindi naman ako mabuting tao. Pasensya na. Hindi ako karapat-dapat sa'yo. Kakalimutan mo na ako. Beting, Tiyan Biting. Buting. Tiyan Biting. Buting. hindi ko akalain na para sa akin siya. Gagawin yan. Tiyan Buting ay sumapi sa akin. Sa ilalim ng Shengjiao. Dapat sundin ang mga alituntunin ng Shengjiao. Ilagay siya sa altar para magpahinga. Yufilo, mali ang sinasabi mo. Si Tiyan Buting ay ang aming bayaning Jueqingzong. Kung hindi siya mapapahingahan sa Zhonglisi, nasaan ang dangal ng Jueqingzong namin? Paano kami magpapaliwanag sa buong mundo? Sa tingin mo ba? Makikinig ako sa iyo? Su Wenrao, sama ka sa akin. Dalhin natin siya pabalik. Guro, Namatay siya para iligtas ako. Gusto kong kunin siya. Ilibing sa isang tahimik na lugar. Mananatili ako sa kanyang tabi. Alagaan ko siya habang buhay. At umaasa rin ako. Napapayagan ninyo ito. Hindi pwede. Dapat ilagay siya sa Zhonglisi. Ang ingay naman nito. System, pagbati, host, nakatali na ang Zuping Tiangok sito. System, nakumpleto ang pangwakas na misyon. System, naabot ang dulo ng Tiangao. System, wala siyang natira. System, na-unlock ang achievement ng system. System, Tiangao Supreme. System, mga gantimpala ay ang mga sumusunod. Link Xiao Ziki. Magbibigay sa iyo ng pinakamatinding antas ng cultivation. Bilis. At kapangyarihan ng mana. Kikiao Linglong Xin. Gagawing walang kamatayan ka. Linaw ng isip. Zaizen Bon. Itatayo ang iyong pundasyon ng pagiging di namamatay. Buhay pa ako. hindi pwedeng mangyari. Bumalik sa buhay kahit namatayin ganito? Anong klaseng talent ito? Hindi lang siya hindi namatay. Bakit parang mas malakas pa ang kanyang aura ngayon? Sumama ka sa akin pabalik sa Shengjiao. Ngayon, dito sa loob ng simbahan, ako ang may huling salita. Sumama ka sa akin. Gagawin kitang iyong dawlo, ayos ba? Hindi pwede. Ngayon hindi lang siya. Siya ang Shengzing aming Zong. Kundi siya rin ang napipiling.
Susunod na kandidato para maging Shangmen. Sumama ka sa iyo? Ano ba ang nangyayari? Ito ay usapin namin ni Chen Buting. Isang bagay sa pagitan namin. Walang kinalaman ang iba. Mas mabuti kung hindi na kayo makikialam. Walang kinalaman ng iba. Tunay, wala kayong karapatang manghimasok. Ngunit ako ang kanyang Shizun. At ito ang isyu ng kanyang kasal. Hindi ako pwedeng mawalan ng boses. Shizun. Sa huli, isa lang iyan. Titulong lang. Walang tunay na kaugnayang dugo. Walang totoong bisa. Kapag pinakasalan ko si Chen Buting, magkasama araw-gabi, sa bawat sandali, pagdating noon, sino pa ang makakaalala kung sino ka? Sa tingin ko, mananatili kang buo at malinis. You feel, alam mo ba? Ako at Chen Buting, kahit walang pangalan na mag-asawa, ay mayroon ng katotohanan ng pagiging mag-asawa. Sa tingin mo, gaano pa kalaki ang sansa mo? Kyuhan Shuang. Masyado kang mababaw. Maraming mag-asawa sa mundo, pero marami ring magkasamang may ibang panaginip. Kung sumama si Chen Buting sa'yo, hindi na higit pa sa yakap lang ang bulok na troso. Tandaan mo, ang mga kaya kong gawin ay mas marami kaysa sa'yo. Mga puro plano lang sa papel. Ang damdamin sa pagitan natin ay mas malalim kaysa sa iniisip mo. Tigil na tayo sa away. Beting, hayaan na kitang pumili. Dahil sa akin, nasakripisyo mong sobra. Pahintulutan mo akong manatili sa piling mo. Alagaan kita buong buhay ko. Hoy, System, Zuking Tiangut Sitong. Totoo, ayokong mabuhay pa ng ganito. Ayokong magpatuloy ng ganitong buhay. Pwede ba? Iunbin na? Host, sigurado ka ba? Ano ba ang kahulugan nito? Alam mo naman. Iunbin na. Panahon na para tapusin ang mga nakaraan. At muling bumalik sa normal. Saj, System, bumabati, pumasa ka sa pagsubok. System, naabot mo ang sukdulang antas ng Tiangao. System, maging Tiangao. System, maging sarili mo. System, mga gantimpala, nakalista sa ibaba. Hoy, Chen Buting, nakapagdesisyon ka na ba talaga? Sino ang pipiliin mo? bilisan mo naman. Magbigay kang numero. Huwag kang magpahuli-huli. Hindi na ako magiging Tiangao muli.